Tunog ng mga tipa ang siyang maririnig sa kwarto. Ang babaeng nasa harap ng monitor ay nakatutok sa mga letra at numerong kanyang tinitipa na para bang mawawala ito sa oras na kumurap siya. Syntax error! Paulit-ulit na lang! Gigil na sambit ni Eris nang makita ang resulta ng kanyang mga input. Ano bang mali dito? Huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili dahil nararamdaman na niya na sasabog na siya sa inis. Ay, nangangalawang na talaga ako. Ay, nako. Ano ba to? Kumpi, tulungan mo naman ako. Oh. Halos paiyak na sambit ni Eris. Kinakausap ang kanyang computer na pinangalanan niyang Kumpi na para bang kaibigan niya lang. Ayun! Kulang lang pala ng space. Ano ba naman yan, Eris? Isang space lang eh. Kinakausap ni Eris ang kanyang sarili at natatawa na para bang nababalo na talaga siya. Ay, tagal ko na rin kasing hindi nasubukan manghak. Mukhang kailangan ko na nga talagang i-refresh ang mga natutunan ko. Iiling-iling na sabi niya. Nakita ni Eris na successful ang nagawa niya, kaya naman napagpasyahan niyang ibang website naman ang i-hack niya, yung mas challenging at mas mahihirapan siya. Ngunit bago pa siya makapagtipa ulit, ay tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. Nang makita kung sinong tumawag ay dali-dali niya itong sinagot. Sup, Kirby? Natatawang bati ni Eris kahit alam naman niya kung bakit tumawag ito. Niyak mo na naman ba yung website ko, Eris? Ang bilis mo naman. Oo, hinak ko na naman ang website mo. Alam mo na, nagpa-practice na naman ako eh. Tsaka, huwag ka mag-alala, hindi ko naman papakalman yan, no? Alam mo yan, kakatawag mo lang ni Katie sa akin kanina eh. Website niya kasi ang una kong nahack. Ang paliwanag ni Eris at natawa, kasabay ng lalaki sa kabilang linya. Ay naku, alam ko na namang hindi mo pakikialaman. Pinagalitan ka na naman ba ni Katie? Medyo. Pero mukhang unti-unti na siyang nasasanay. Palitan ng palitan. Paninira mo niya sa akin eh. Tsaka, hindi ko naman to ginagawa lagi, no? Pagdidepensa ni Eri sa sarili. Tumawa ng mahina si Kirby. Masyado ka na naman bang nabuburyo sa pagtatrabaho sa computer shop at naisipan mo na namang gawin to? Sabagay, siguro namimiss mo na rin manghak. After all, you're an ICA graduate. Totoo yun. Si Eris ay isang ICT graduate at sina Kirby at Katie ay dalawa sa mga kaibigan ni Eris. Halos lahat sa kanyang mga kaibigan ay katulad niyang may alam sa hacking, coding, programming at iba pa. At ang mga kaibigan niyang may websites ang pinagdidiskitahan niyang i-hack para makapag-practice umano. Siyempre, alam mo na. Oo nga pala. Tighten your security. Medyo mahina ng seguridad ng website mo. Baka manganib na yan. Ganun ba? Sige, salamat. At ikaw rin, imbis na mag-enjoy ka dyan sa pangahak mo sa website namin, mas mabuti pang mag-practice ka kung paano linisin ang mga kalat mo. Your digital footprints are everywhere. Kaya ka madaling matris dahil sa mga pakalat-kalat mo ng mga digital. Oo na, oo na. Nasabi na yan ni Katie sa akin. Putol ni Eris sa salita ni Kirby. Sabi mo yan. O sige, ingat na lang sa web ah. Baka dumikit ka sa mga mapanganib dyan. Masyado pa namang malapad ang lapot ng gagamba. Iyon ang naging huling habili ni Kirby bago mamatay ang tawag. Sa isip ng dalaga ay tama naman ang dalawang kaibigan niya. Ngunit gusto na muna niyang maibalik ang mga kaalaman niya sa pangahak at ang kanyang bilis. Para ang susunod na naman niyang gagawin ay ang paglilinis ng digital footprints. Ibinaba ni Aris ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa ginagawa. At sa tuwing natatapos siya ay nakakatanggap siya ng tawag galing sa mga kaibigan niya. May tanong at sermon na kaakibat na tinatawanan lang ni Aris. Makalipas ang ilang oras ay hindi na namalaya ni Aries na medyo malayo nang narating niya ng website. At dahil na-enjoy niya ay hindi na malaya ni Aries na hindi na pala website ng kanyang kaibigan ang sinusubukan niyang i-hack. Ay, ano ba naman to? Ang hirap naman. Kay Jerry ba tong website? Mukhang natuto na siya at masyado nang secured ah. Akala niya siguro titigilan ko to no? Mas lalong ginanahan si Eri sa pag-aakalang gusto lang ng kaibigan niyang si Jerry na bigyan siya ng pagsubok. Ay nako, paano niya ba nagawa to? Teka, ano to? Hindi ako pamilyar sa mga code na to ah. Reklamo ni Aries. Halos halikan na niya ang monitor at halos ibaon ang kanyang daliri sa keyboard.
Parehong humanga at nainis si Eris dahil sa seguridad ng website ni Jerry. May bagong kaalaman ng kanyang kaibigan, kaya mamaya itatanungin niya na lang ito. Total ay gusto niyang matuto ng bagong kaalaman dahil masyadong mahirap ay ang kung ano-ano na lang sinubukang i-input ni Eris. Ayoko na! Ayoko na talaga! Saad ni Eris ngunit patuloy pa rin ang pagtitipa. Makalipas ang ilang minuto ay titigil na sana siya, ngunit nang mapindot niya ang enter ay may lumabas na text. Success! UniXtel closed. Ang UniXtel ay ang pangalan ng website. Yun na yun? Nakrack ko na yung code? Hindi makapaniwalang submit ni Eris matapos ay natawa na parang baliw. Tumayo siya sa kanyang upuan at sumayaw-sayaw sa harap ng monitor habang itinuturo ito. Akala mo makakatakas sa akin, Jerry ah? Si Eris ata to, no? May pakembot-kembot pa ang dalaga. Bakit hindi ako tinatawagan? Siguro dahil nasyak pa rin siya sa ginawa ko. Naku, kahit kasing tatag pa ng bato ang seguridad mo, makakaya ko yan, no? Patuloy na nagsasaya si Eris, ngunit biglang may kumalubog. Bago pa makalingon si Eris sa nasirang pinto ng kanyang apartment, ay nagkasalubong na ang noo niya sa isang malamig na nguso ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Eris at kaagad na nanginig. Sino ka? Isang malamig at madiing boses ang nagsalita. Bumukas ang bibig ni Eris para sumagot, ngunit sa panlalamig at panginginig ng kanyang labi ay wala siyang masambit na salita. Sagutin mo tanong ko. Maotoridad na dugtong nito. Humakbang palayo ng mahina ang lalaki at tuluyan ng nakita ni Eris ang matipunong lalaki sa harapan niya. Magandang lalaki pero nakatutok ang baril sa kanya. Sagot? Eris! Ako si Eris! Halos maiyak na sambit ng dalaga. Kanino ka nagtatrabaho? Gigbite? Nagtatrabaho sa Gigbite. Bahagyang nangunot ang noo ng lalaki. Ang dalawang makakapal at perpektong kilay ay nagkasalubong. Pinaglalaroan mo ba ako? Pumihilig ng ilang beses si Eris. Takot na baka magalit ang lalaki at bigla na lang kalabitin ang gatilyo. Nagmura ang lalaki at napalingon sa monitor niya na nasa gilid lamang nila. Mataman siyang tiningnan ng lalaki. Umupo ka. Bilisan mo. Kahit nanginginig ang tuhod ay mabilis na umupo si Eris sa swivel chair na nasa harap ng kanyang computer. Isang sipa ang tumama sa upuan dahilan upang gumalaw ito at pumalit ang lalaki sa harap ng monitor. Yumuko ang lalaki at nagmumurang nagtipa sa keyboard. Bakit ang bilis niya? At anong ginagawa niya sa computer ko? Papatayin niya ba niya ako? Huwag naman sana. Wala pa akong boyfriend. Hiyawang namumuong boses sa ulo ni Eris. Nang matapos sa kakatipa ang maladyos na nilalang sa harapan niya, ay itinutok muli ng lalaki ang dalang baril kay Eris na napasinghap na ngayon. You're coming with me. Halos hindi na huminga si Eris habang nakikipagtitigan sa nguso ng baril. Kung kani-kanina lang ay pasayaw-sayaw pa siya sa kanyang apartment, ngayon ay nasa kondo na siya ng lalaki na bigla na lang pumunta sa kanyang apartment at tinutukan siya ng baril. Sabihin mo ngayon ang totoo, habang nakakapagtimpi pa ako. Pamimilit ng lalaki na parabang may dapat aminin si Eris na gulong-gulo din sa mga nangyayari. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Eris at nagpa siya ng sagutin ng lalaki. Unang-una sa lahat, mister. Hindi kita kilala. Pangalawa, hindi ko alam ang sinasabi mo. At pangatlo, pwede bang ilayo mo sa akin yung baril? Paano kung makalabit mo ang gatilyo? Nagulat ang lalaki sa harapan ni Eris dahil sa biglaang pagsigaw niya. Nangilid ang luha ng dalaga at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam bakit mo ako tinututukan yan. O kung may bala ka bang patayin ako. Pero kahit anong gawin mo, hindi kita maintindihan. Sambit ni Eris. Sa wakas ay ibinaban ng lalaki ang kanyang baril. You hack our website. Anong website? Tumahimik ang lalaki at inusisa siya ng tingin bago sumagot. UniXtel. Nanlaki ang mga mata ni Eris. UniXtel? Imposible! Napaka-imposible! Kay Jerry ang website na yon. Bulalas ni Eris. Jerry, huwag mo nga ako pinaglololo ko. Babae ka. Anong pinaglololo ko? Ako pa nga yun ah. Excuse me, tama ka na, hinak ko yon. At huwag ka mag-alala, alam ng may-ari yon. Nagtatrabaho ka ba kay Jerry? Kung makareact ka naman, mga produkto niya lang naman yung mga nandun. Anong gagawin ko dun?
Takot ka ba na mapagalitan ka ni Jerry? Naku, ako nang bahala doon. Teka, tatawagan. Shut it! Napakislot si Eris. Nagsumigaw ang lalaki sa harap niya at para bang gigil na nakatingin sa kanya. Sinong Jerry? Anong product? Pwisit. Sa tingin mo ba nakikipaglaruan ako sa'yo? Bakit? Sino bang biglang sumulpot sa apartment ko, ha? Oh, not to mention, sinira mong pinto ko. That was trespassing. Tapos ano, tinututukan mo ako ng baril? Sino ka ba? Natahimik silang dalawa at taas-baba ang parehong dibdib dahil sa inis sa isa't isa. Sasagutan ang lalaki, ngunit biglang tumunog ang cellphone na nasa mesa ng kondo niya. Agent Eglaf, any update? Nilingon ng lalaki si Eris at sinamaan ng tingin. Itikom mo yung bibig mo at huwag mong susubukan magsalita. Mariing bulong ng estrangherong kasama ni Eris dahilan upang mapabilis na itikom ni Eris ang kanyang bibig. Hello? Maayos naman ang lahat, sir. Mabuti naman. Sana ay mabilisan ng trabaho mo na yan katulad ng ibang misyon. Alam mo kung gaano ka-importante sa atin ang lahat ng yan. Misyon? Trabaho? Agent? Pag-iisip ni Eris at paunti-unti nagkakaroon na siya ng teorya kung ano o sino ba itong kinakaharap niya. Makakaasa po kayo. Good. Ikaw ang pinakamagaling sa ating ahensya. Pinakamagaling sa lahat lalo na sa computer at hacking kaya tiwala ako sa'yo. Bahagyang tumahimik si Eglaf at tumitig kay Eris. Salamat po, sir. Siya nga pala, sinarado mo na ba ang website? Kailangan mo ba itong gawin para mas madali mong makrak ang code? Mas sumama ang tingin ni Eglaf kay Eris. Mabilis na napayuko si Eris. Opo, huwag kayong mag-alala. Bubuksan ko rin agad kapag natapos na. Gusto ko lang po makasigurado sa misyon na to. Lalo pa at sa lahat ay ito ang pinakamalaki at pinakaimportante. Palusot ni Eglaf, habang halos mapaso na si Eris sa mga titig nito. Tumawang na sa kabilang linya na parabang tuwang-tuwa siya kay Eglaf. Okay, pagkakatiwala ko na sa iyong lahat. Ikaw lang ang gusto ko makakaalam. Pag-igihan mo yan, Agent Eglaf. Ngayon ay mas lalong naging malinaw sa isipan ni Eris ang nangyayari. Isa kang agent? Tumaas ang isang kilay ni Eglaf. I'm Agent Eglaf at may pananagutan ka sa ginawa mo. Mabilis na tumayo si Eris at sinubukang lumapit dito. Sir, parang awa mo na. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Akala ko sa kaibigan ko pa rin pero hindi na pala. Pakiusap po. Lumiit ang mga mata ni Eglaf. Hindi ko alam. Kailangan mong pagbayaran naman ang nagawa mo. Sir naman, huwag niyo na ako patayin. Please lang sir, hindi ko naman po kasalanan yun, di ba? Kung nasa matatag na seguridad ninyo, di sana kahit anong ginawa ko ron hindi ako makakapasok at masasarado yun. Sir, sorry na sir. Sinasabi mo ba na kasalanan namin yun? Sir? Naku, hindi sir. Ang akin lang, kung magaling ka, bakit hindi mo So sinasabi mo na kasalanan ko? Bulyaw ni Eglaf. Ala, hindi sir ah. Tumawa si Eris na para bang nababaliw. Matapos ay halos mapaiyak na rin na nakikiusap at humingi ng tawad. Sir, sorry na. Bigyan mo ko ng rason para. Huwag mo na akong patayin, sir. Kasi sir. Ano? Nangahamon na tanong ng lalaki na ngayon ang mga mata ay para bang nagsasaya sa pagkataranta ni Eris. Kasi sir, hindi pa ako nakakahalik. Isang mahabang katahimikan. Nang ma-realize ni Eris ang nasabi ay mabilis na nanlaki ang mga mata niya. Hindi sir. Ang ibig ko pong sabihin. Tuluyang napatigil si Eris nang biglang humakbang papalapit sa kanya si Eglaf at isang kurap lang ay nagkasalubong na ang kanilang mga labi. Parang tumigil ang mundo ni Eris at kahit lumayo na ang lalaki ay para siyang computer na biglang nag-malfunction. Ngayon, pwede na. Malokong umisi si Eglaf, ngunit sa isang iglap ay tumabingi ang kanyang ulo dahil sa isang malakas na pagsapak ni Eris sa kanya. Manyak ka! Manyak! Nakakabinging sigaw ni Eris. Napamura si Eglaf at hinimas ang kumikirot na pisngi. Bakal ba yung kamao mo? Bulyaw ni Eglaf. Mabilis nang lumayo si Eris at dinuro si Eglaf. Ikaw, mukha mo ang bakal. Sobrang kapal. Sino ka para gawin yun, ha? Manyakis ka talaga. Hinimas ni Eglaf ang kanyang muka. Ano ba? Tumigil ka nga sa kakasigaw mo. Ngunit sa halip na tumigil ay mas malakas pa itong sumigaw. Tatahimik ko, halikan ko ulit kita dyan.
Ano? Manyakis! Umagpang napapalapit si Eglaf, ngunit mabilis na tumakbo si Eris sa kabilang bahagi ng kondo kung saan mas malayo ito kay Eglaf, dahilan upang malakas na matawa si Eglaf sa ekspresyon niya. Sabi ko, tumahimik ka. Utos ni Eglaf sa gitna ng kanyang pagtawa. Tuluyan na siyang naaaliw sa pinapakitang reaksyon ni Eris. Tumahimik? Manyakis ka eh! Manyak! Manyak! Nang akmang hahakbang si Eglaf papalapit ay tumili muli ng pagkalakas-lakas si Eris at bigla na lang nahimatay. Mabilis na dumalo si Eglaf at sinuri kung ano nangyayari sa dalaga at nang mapagtanto na nahimatay lamang ito ay napatawa na lang muli siya ng mahina. Cute. Usal ng utak ni Eglaf. Hindi mapigilan ni Eglaf ang mapatitig sa magandang mukha ng dalaga habang nakahiga ito sa kama at wala pa ring malay. Sino ka ba talaga? Bulong ng binata kahit alam niyang hindi naman ito sasagot sa kanya. Ngunit biglang bumalikwas ng bangon ng babae at itinaas ang kamao sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Eglaf dahil sa gulat. Sige! Halikan mo, kumanyak ka! Ha! Sigaw ng dalaga. Umawang ang labi ni Eglaf at nang sasagot at nakita ang nakapikit ang mga mata ni Eris. Tumawa si Eglaf dahil napagtanto niyang tulog pa rin pala ang dalaga. Sleep talking ah. Saad ni Eglaf sa kanyang utak bago naaaliw na umiling. Wala pang ninumang nakapagpatawa kay Eglaf ng ganoon. Mukhang may kakaiba talaga sa dalaga at hindi ito mawari ni Eglaf. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Eris at kaagad niyang nakita ang hindi pamilyar na kwarto. Nagtaka si Eris kung nasaan siya at kung paano siya napadpad sa kwartong yon. Napoproseso pa ng kanyang utak nang makita niya itong nakasandal sa pintuan at sa isang iglap ay bumalik sa kanyang lahat ng alaala. Anong ginagawa? Ha? Anong ginawa mo sa akin, ha? Nanlaki ang mga matang sigaw ni Eris at natatarantang sinuri ang sarili. Sa awa ng kalangitan ay walang masakit o ano at hindi rin naman naibang kanyang damit. Mabilis na itinaas na Eglaf ang kanyang kamay sa ere at itinago ang ngising gustong kumawala sa kanyang mga labi. Chill. I didn't do anything. Chill ka dyan. Hinalikan mo lang naman ako, no? Walang hiya ka. Manyak! Look, paumanin sa nagawa ko. Nagawa ko lang yun dahil ang ingay mo. I swear, wala akong gagawin sa'yo na kahit na ano. Kalmadong saad ni Eglaf. Bagamat kumalma ay may pagdududa pa rin si Eris. Sige. Tsaka, sorry nga pala sa... Sorry sa nagawa ko. I swear, hindi ko talaga sinasadya yun. Bumuntong hininga si Eglaf. Kahit anong gawin naman ng binata ay tapos nang nangyari at wala na siyang magagawa rito. Tapos na rin naman eh. Talaga? Pinapatawad mo na ako? Salamat naman at makakauwi na ako. Maligayang sambit ni Eris. Sino nagsabing uuwi ka na? Natigil ang panandali ang saya ni Eris. Ano? Ngumisi ang malademonyong si Eglaf at sa kabila ng panganib na nakaukit sa labi ng binata ay halos matulala naman si Eris dahil sa kakisigan nito. Mananatili ka sa kondo na to. Siguradong usal ni Eglaf. Mabilis naman na niyakap ni Eris ang sarili niya at nanlaki ang mga mata na tiningnan ng lalaki. Bakit? Sinasabi ko na nga bang manyak? Pwede bang manahimik ka na muna? Manatili ka dito hanggang sa mabuksan mo ulit ang website. Tumahimik si Eris ngunit napayakap pa rin sa sarili. Ano? At bakit naman? Tumaas ang kilay na sabi ni Eris. Mukhang nakakalimutan mo ang atraso mo. Tapos nang nangyari at hindi ko na yung may babalik. Pero dahil ikaw ang nagsara, maaaring ikaw din na may kakayahang buksan ulit yun. Sambit ni Eglaf. Teka. Mananatili ako dito? As in, dito sa kondo mo? Ba't hindi pwede yun, no? May sariling apartment ako. Wala ka na magagawa. Yun ang gusto ko at yun ang mangyayari. Look, wala akong kasalanan, Agent Eglaf. Eglaf? Elgaf. Oo, kung sino ka man. Kasalanan ko, sige. Pero hindi naman pwedeng manatili ako dito, no? Fine. Tutulungan kitang buksan ulit yun. Pero may sarili akong apartment. At may trabaho ako. May sarili din akong buhay, no? Paliwanag ni Eris at ngayon ay nakatayo na. Hinimas ni Eglaf ang kanyang panga at paunti-unti ay nawawalang pasyensya kay Eris. Wala akong tiwala sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka dito. Wow! Wow! Hindi naman tama yun, no? Hindi ako tatakas at wala akong gagawin. At saka,
Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng agent sa ahensya niyo? Bakit kailangan mo pa ng tulong? Ah, baka hindi ka naman talaga magaling. Tsaka, oo nga pala no, nagawa kong pasukin ng website niyo at nasarado ko yun kahit wala akong alam sa pinaggagawa ko ng mga oras na yun. Kasi hindi naman talaga ako magaling. Matapos sabihin yun ni Aries ay nanahimik lang si Eglaf. Natutop kaagad ni Aries ang kanyang bibig dahil napagtanto niyang masyadong lampas sa linya ang mga sinabi niya. "Ah, I didn't mean it. Pasensya na." Kung gusto mong umalis, bukas ang pinto. Pero asahan mo nang sa presinto ka matutulog dahil sa ginawa mo. Intentionally or not, you did a crime. Malamig na sabi ni Eglaf at lumabas ng kwarto. Mabilis naman na sumunod si Aries at sobrang nawindang sa sinabi ng binata. Sa tingin ni Aries ay tama nga ito. Si Aries ang may atraso kaya dapat siya ang sumunod. Mananatili na ako dito. Sorry. Hindi umimik si Eglaf at naghanda ng pagkain nang makarating sila sa kusina ng kondo niya. Pero sana um, makapasok pa rin ako sa trabaho ko. You can put a tracker on me or what para, um, alam mo na, makasiguro kang hindi ako tatakas. Hindi muli umimik si Eglaf at sinenyasan lamang siya na umupo. Nagdadalawang isip man ay umupo si Eris. Nilagyan ni Eglaf ang isang plato na may lamang bacon, ham at rice sa harap niya. Mula 2:00 hanggang 3:00 lang naman ang pasok ko sa trabaho. Pagkatapos nun, uuwi ako rito at igugugol ko ang lahat ng oras ko para matulungan ka. Gagawin kong lahat na makakaya ko. Pagpapatuloy ni Eris. Muli ay walang narinig si Eris mula kay Eglaf. Hindi mawari niya kung payag ba ang binata o hindi. Kaya naman ay nagsimula na siyang kumain at nagsimula na rin ang lalaki. Ilang minuto silang natahimik bago magsalita ang lalaki. Gawin mo yun. At sa buong araw ng day off mo, dapat manatili ka rito para sa gagawin mo. Hindi lang para sa amin ang misyon. Para to sa lahat ng tao. Seryosong wika ni Eglaf habang nakatingin ng diretsyo sa mata ni Eris. Oo, gagawin ko yon. Pagsuko ni Eris. Mananatili ka sa guest room at walang ibang dapat makaalam na nasa sitwasyon mo ngayon. Kahit isang tao. Banta ni Eglaf at doon nagsimula ang lahat. Hindi na mabilang kung ilang beses na napabuntong hininga si Eris. Pang ilang buntong hininga mo na yan, Eris? Bahagyang natauhan si Eris nang marinig ang boses ng kanyang kaibigan. Sakaling napagtanto ng dalaga na nasa trabaho pala siya at kanina pa ang pagliliwaliw ng kanyang utak sa lahat ng nangyari sa kanya. Kanina ka palutang, Iris. Ano? Kakahak mo na naman siguro yan, ano? Sakay naman ni Kirby sa tanong ni Katie kanina. Nasa computer shop na si Eris na pagmamayari ng kanyang kaibigan na si Katie. At nandito rin ang mga kaibigan niya na sina Jerry, Mina at Kirby. Wala no, may naisip lang. Nakanguso niyang sagot. Nako. Ano yung iniisip mo, ha? Usisa ni Jerry. We, ano ba kaya yan? O baka naman sino? Nagtawanan sila ng segunda ni Kirby. Paanong sino? Malabo yun. Wala naman niyang nobyo eh. Natatawang asar naman ni Kitty. Mas lalong humaba ang nguso ni Eris at mabilis na lumingkis kay Mina na siyang pinakatahimik sa lahat. Inaaway na naman nila ako, Mina, oh! Pagsusumbong ni Eris habang mahina namang tumatawa si Mina. Hayaan mo na yan. Ang mahinhin na tugon ni Mina. Nga pala, hindi mo na kang website ko, Eris, ha? Bago yan. Mukhang hindi mo kayang bago kong security. Tumawa si Jerry at itinaas pa ang braso para ipakita ang kanyang muscles. Ano nga ulit ang pangalan ng website mo, Jerry? UniExcel? My man! Napamaang si Eris. UniExcel? O UniExtel? Walang hiya ka, Jerry! Mabilis na nagulat silang lahat nang sabunutan bigla ni Eris si Jerry. Aray, ano ba? Hoy! Bakit ba ganyan kasi ang pinangalan mo sa website mo eh? Ano na naman? Teka, bitawan mo nga ako. Mas lalong hinigpitan ni Eris ang pagkakakapit sa buhok ni Jerry. Kung bakit ba naman kasi ganyan ang pinangalan nito sa website nito? Nagkagulo ang lahat dahil sa ginawa ni Eris.
Hindi rin nila maintindihan ang pinagsasasabi ng babae habang si Jerry naman ay panay ang daing sa sakit. Sa kabilang dako naman ay sinubukan ni Eglaf na maghanap ng impormasyon tungkol kay Eris. Totoo ba ang lahat ng sinasabi ng babaeng yun? Wala rin siyang kung anong kaugnayan sa mga illegal na bagay. Bulong ni Eglaf sa sarili. Napabuntong hininga siya at napahilot sa kanyang sintido. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa kanyang ahensya na pinangalan ng Rakuyo ay hindi pa minsan nangyari ang ganito. Naisahan niya ang firewall ko. Kahit sino'y wala pa nakakagawa nun. Muling bulong ni Eglaf habang malalim ang iniisip at pinaglalaruan ang kanyang daliri sa kanyang labi. Nakarak niya ang code. Hindi makapaniwalang bigkas ni Eglaf kahit siya ay mag-isa. At maganda siya, ang dugtong ng kanyang isip, dahilan kung bakit mabilis niyang pinailing ang ulo na parabang sapat yon para makalimutan ng biglang naisip ng kanyang isipan. Bago pa man muling mag-isip ng kung ano-ano, ay tumunog ang cellphone ni Eglaf. Hello, sir. This is Agent Eglaf. Ready for report. Sagot niya sa kabilang linya ng may otoridad na boses. Sir, may bagong mission ako para sa'yo, Eglaf. Nakatanggap kami ng intel na may sasabog na bomba mamaya. You have to defuse the bomb bago pa ito sumabog. It's in the museum that will host the exhibit later tonight at 9 o'clock. Ipapadala ko na lang sa'yo mga imbitasyon para makapasok ka. Utos ng kanyang amo. Masusunod, sir. O sige, yun lang at mag-iingat ka. At namatay ka agad ang tawag. Saktong 3:00 ay nakabalik si Eris sa kondo ni Eglaf. Naabutan niya itong nakapurong itim. Itim na t-shirt na hapit sa buong katawan ng binata dahilan upang maglaway si Eris sa muscles nito. Itim din na pants at itim na boots. Teka, saan ka papunta? Hindi mapigilan ang tanong ni Eris. Mission. Tanging sambit lang ng lalaki. Talaga? Saan naman? Hindi sumagot ang lalaki at sa halip ay tiningnan niya ang kanyang relos. Saktong 3:00 ka nakauwi. Ang sabi mo hanggang 3:00 ang duty mo. Medyo malayo rin ang coffee shop na pinagtatrabahuan mo kaya kung makakauwi ka man, nasa 3:20 o 3:30 na. May suspisyon na puna ni Eglaf, ngunit imbis na sumagot ay nakatingin lang si Eris sa braso ni Eglaf. Talaga namang kurbadong-kurbado dahil sa damit nito. Eris! Mabilis na natauhan si Eris, lalo na at ito ang unang beses na tinawag siya ng lalaki sa kanyang pangalan. Ha? Kung nakikinig ka saan sa akin, imbis na titigan ang braso ko. Wow. Wow ah. Hindi ako nakatingin sa braso mo, no? Sige nga, sabihin mo kung tinatanong ko sa'yo. Hamon ni Eglaf sa kanya. Sumimangot naman si Eris at sumalampak sa sofa. Pinag-ekis niya ang dalawang kamay sa harapan ng kanyang dibdib. Ano? Suko ni Eris. Bakit maaga ka? Siyempre, dahil kinausap kong amo ko na pauwiin ako ng maaga para mas matulungan kita sa website nyo. Duh! Pairap na sagot ni Eris. Eris, magsimula ka na habang wala ako. Babalik din ako agad pagkatapos. Seryosong sabi ni Eglaf at kinuha ang itim na bag at akmang aalis na. Iiwan mo na ako? Ayaw mo na sa akin? Kunyaring naiiyak na sabi ni Eris. Ano? Kunot ang noong nalilitong tanong ni Eglaf. Grabe, hindi ka naman mabiro. Umalis ka na nga. Eksaheradang tumawa naman si Eris. Look, wag kang tatakas at siguraduhin mong wala kang kung ano mang gagawin. Tandaan mo, alam kong lahat ng gagawin mo. Isang maling galaw mo lang at Oo na, oo na. Hindi ka pa ba aalis? Ikinainis lalo ni Eris dahilan para magsalubong ang kilay ni Eglaf. siguraduhin mo lang ah. Banta ng binata sa kanya bago tuluyang umalis. Nang makaalis na si Eglaf ay ngumuso naman si Eris. Ay, akala ko pa naman makakasama ko yung supladong pogi. May trabaho pala siya. Sagot ni Eris sa sarili. Tumayo siya at nakitang may papel sa lamesa. Ano to? Kinuha niya ang papel at binasa. Lay Arts Women Exhibit? Teka, ito bang pupuntahan ni Eglaf? Pero naiwan niya yung invitation card niya. At bakit woman? Mabilis na kinuha ni Eris ang kanyang cellphone upang maghanap ng impormasyon sa internet patungkol sa exhibit. Kailangan babae o kailangang may kasamang babae para makapasok sa exhibit. So, ibig sabihin, may kasamang babae si Eglaf?
Mas lalong sumimangot si Eris dahil sa naisip. Hindi niya matanto kung bakit parang bigla siyang nainis sa kanyang naisip na maaaring may babaeng kasama nga si Eglaf sa braso nito. Kaya pala may dalang bag. Doon ata siya magbibihis. At siguro sobrang aga pa niya kahit 9:00 pa dahil kailangan pang masiguraduhin ng seguridad ng lugar. Katulad ng nakikita ko sa mga pelikula. Tama, ang talino ko talaga. Puring-puri ni Eris sa kanyang sarili nang bigla siyang may naisip. Pero hindi siya makakapasok ng walang imbitasyon, no? Unti-unting ngumisi ang babae. E di ihahatid ko sa kanya ang imbitasyon. At ganun nga ang ginawa ng babae. Sa ilang oras na nagmamasid lamang si Eglaf sa paligid mula sa rooftop ng isang building na malapit sa pagdadausan ng exhibit, ay namataan ni Eglaf ang importanteng tao na dadalo. Maraming salamat sa kanyang binocular at nakikita niya ang mga taong papasok sa paggaganapan ng exhibit kahit malayo. Nang malapit ng mag 9 o'clock ay mabilis na bumaba si Eglaf mula sa building na yun. Nakabihis na at handa nang pumasok sa venue. Ngunit habang papalapit na siya sa entrance ay naramdaman niyang para bang may nakalimutan siya. What the? Nakalimutan kong imbitasyon. Naiinis man ay hindi nataranta si Eglaf. Paano pat kilala siya bilang isang kalmadong agent at may solusyon siya sa lahat. Mabilis na tinawagan ni Eglaf ang kanyang amo. Sir, pagpasensyahan niyo na ang aking biglang pagtawag. Nawala ko pong imbitasyon. Pagbibigay alam ni Eglaf. Ganun ba? Sige, ipapadala ko na rin si Agent Fox upang maibigay niya ang isang kopya ng imbitasyon. Hindi nagtagal ay dumating din ang isang agent ng kanilang ahensya at ibinigay sa kanyang imbitasyon. Lumapit kaagad si Eglaf sa entrance at ibinigay sa bouncer ang kanyang imbitasyon na mabilis naman itong tinanggap. Ngunit bago pa makapasok si Eglaf ay pinigilan siya nito. Wala po ba kayong kasamang babae, sir? Bakit? Nagtatakang tanong ni Eglaf. Nako, kailangan po kasing babae o may kasamang babae, sir, para po makapasok. Women's exhibit po kasi ito, sir. Umawang ang labi ni Eglaf. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ni Eglaf. Pasensya na, sir, pero hindi po kayo pwedeng pumasok. Babe! Bakit ka naman nauna? Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo muna ako eh. Sabay na napalingon si Eglaf at ang bouncer sa bagong dating na babae. Nalaglag ang panga ni Eglaf nang makita si Eris sa isang magandang kulay silver na gown. Hapit ang buong katawan at may slit sa kanang bahagi nito. Tiyak na magliliwanag ang babae kapag natamaan ng ilaw. Mabilis na lumingkis ang braso ni Eris sa braso ni Eglaf at ngumiti ng matamis sa bouncer. Ito ang invitation ko. Pasensya na't pumunta pa kasi ako sa banyo kanina. Maliwanag na pampapalubag loob ni Eris. Hindi pa rin halos makagalaw si Eglaf nang tumango ang bouncer at ngumiti rin kay Aris. Ayos lang po, ma'am. Pwede na po kayong pumasok. Mabilis na pumasok ang dalawa at kailangan pang hilain ni Eris si Eglaf para lang gumalaw. Teka nga, ano ginagawa mo dito? Biglang pigil ni Eglaf kay Eris na excited na sanang magliwaliw. Pumunta ako rito kasi gusto kong makita ang painting at sculpture. Baliwalang sagot ni Eris. Invitation kong ginamit mo, kaya wag mo akong lokohin. Banta ni Eglaf at hinawakan ang braso ni Eris. Fine, ibibigay ko sanang invitation sa'yo dahil naiwan mo. Sumimangot na sagot ni Eris. Ihatid mo nang nakaganyan ka? Nakaharap at nakataas ang kilay na pinasadahan ni Eglaf ng tingin si Eris. O bakit? Bagay naman sa akin ah. Sinamaan ni Eglaf ng tingin si Eris. Bakit? Hindi ba? Hamon ni Eris. Whatever. Ang punto ko, sana hindi ka na pumunta. Ay, hindi siya umangal. Subagay talaga sa akin ng damit ko, no? Sinasabi ko na nga ba eh. Eris, seryoso ako. Oo na, oo na. Pasalamat ka na nga lang eh. Kasi kung di dahil sa akin, hindi ka sana makakapasok. Akala ko pa naman may iba kang kasamang babae. Walang prenong sagot ni Eris. Umiling si Eglaf at nagsimulang maglakad-lakad. Teka, wala ba? Pagpapatuloy ni Eris. Hindi ako nakapasok eh. Eh di hindi nga. Habol ni Eris kay Eglaf na walang ginawa kung hindi ang makihalubilo sa mga tao. Kunwari ay tumitingin-tingin sa mga sining. Uy, ang ganda nito!
Turo ni Eri sa isang sculpture na nagpapakita ng sakit na nararamdaman ng isang babae kapag nireregla siya. Hinila ni Eri si Eglaf at itinuro yun. Kaya dapat talaga ay mas na-appreciate niyong kaming mga babae, no? Hindi niyo ba alam kung gaano kasakit ang pinagdadaanan namin tuwing may dalaw ng buwan? Oh my gosh, ang sobrang sakit nun! Hinila muli ni Eris si Eglaf sa isang painting at hanggang sa maraming beses na niyang nahila si Eglaf. Matapos ang ilang beses ay hinila siya pabalik ni Eglaf at hinapit sa bewang bago ito bumulong sa kanya. Hindi ako nandito para tingnan ng mga scene na yan. Nandito ako dahil sa trabaho ko kaya tantanan mo ko, Eris. Gigil na bulong ni Eglaf. Sumimangot naman si Eris at umirap. Binitawan siya ni Eglaf at naglakad na papalayo ang binata. Di sige, ang boring niyo naman. Tinahak ni Eglaf ang daan patungo sa isang pinto kung saan may hagdanan patungo sa itaas kung nasaan ang bomba. Ito ang prioridad niya sa mga oras na to at dapat ay focus siya sa kanyang misyon. Nakarating si Eglaf sa isang hagdanan at nang makaakyat dito ay bumungad sa kanya ang 3 pinto. Saan kaya dito nakalagay ang bomba? Tanong nito sa sarili. Inisa-isa ni Eglaf ang mga ito at sa huli ay na-discover niya ang ikalawang silid ito. Nakatago sa lalagyan ng mga panlinis. Mabilis na kinuha ni Eglaf ang kanyang laptop. Ang bomba ay nakakonekta sa isang gadget. Kaya naman ay maaaring ihak ito upang makaya ko manipulahin ang bomba at mapigilan ang pagsabog nito. Hindi pa nagsisimula ang oras ng nasa bomba. Paniguradong may remote ito upang masimulan ang pagtakbo ng oras kung kailan ito sasabog. Sambit ni Eglaf sa sarili niya matapos suriin ang bomba. Ilang minuto ang ginugol ni Eglaf upang manipulahin ang kanyang laptop para subukang ihak ang bomba. Nang malapit na itong mahak ay bigla na lang may humablot sa kanya galing sa likod, dahilan upang mabitawan niya ang kanyang laptop. Sino ka? Malakas na tanong ng lalaking nasa harapan na ngayon ni Eglaf. Biglang umatake ng suntok ang lalaki na kaagad namang naiwasan ni Eglaf. Mabilis na nakabawi ang estranghero at ginamit ang paa upang sipain siya. Ngunit imbis na iwasan ay sinangga ito ni Eglaf gamit lamang ang kanyang kamay at gumanti siya ng isang malakas na suntok sa itaas ng tiyan ng kanyang kaaway. Bahagyang namilipit sa sakit ang estranghero at ginamit ni Eglaf ang pagkakataong ito para suntukin ng malakas ang kaaway sa kanyang bungo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Sayang sa oras ko. Reklamo ni Eglaf at muling bumalik sa pagmamanipula ng kanyang laptop. Doon lamang niya namalaya na tumatakbo na ang oras sa bomba. Mabilis na kumilos si Eglaf at itinuon ang buong atensyon sa kanyang laptop. Habang focus naman si Eglaf sa ginagawa, hindi niya namalaya na nagising pala ang kalaban at akmang babarilin na sana siya nang bigla na lamang itong kumalabog. Oh my gosh! Matinis na tili ni Eris. Napalingon kaagad si Eglaf at nakita na may dala si Eris na metal dustpan. Ginamit ito ng babae para ihampas sa kalaban. Hindi makapaniwalang nagpigil ng ngisi si Eglaf. Ano ginagawa mo dito? Siyempre, sinundan kita. Teka, patay na ba siya? Hindi naman siguro ako nakapatay, di ba? Natatarantang sambit ni Eris. Sinuri ng tingin ni Eglaf ang lalaking nakahiga at napagpasyahan na asarin ng babae. Sa tingin ko, napatay mo siya. Kunyari ay miserable na sagot ni Eglaf. Ano? Hindi naman siguro. Teka, ano gagawin ko? Halos maiyak-iyak na sabi ni Eris. Biglang natawa si Eglaf. Bakit ka tumatawa? Siraulo ka talaga. Akala ko seryoso. Galit na wika ni Eris at ang akmang lalapit na kay Eglaf nang makita ang bombang 10 segundo na lang ay sasabog na. Nanlaki ang mata ng dalaga at mabilis yung itinuro. Eglaf! Yung bomba! Oo nga pala. Bali walang sambit ni Eglaf na para bang doon lang naalala na may bomba nga palang sasabog. Isang klik lang at huminto ang oras na sa bomba. Umawang ang labi ni Eris at halos mahimatay sa kaba habang parang wala lang yun kay Eglaf. Hindi na ba yun sasabog? Naniniguradong tanong ni Eris. Hindi na yan. Nakangising sambit ng binata. Sigurado ka? Ingay mo. Tara na nga. At biglang hinila ni Eglaf si Eris paalis sa silid na yun. Teka, nasan tayo?
Tanong ni Eris habang palingalinga sa mga building na kanilang pinuntahan. Headquarters. Tipid na sagot ni Eglaf habang papasok sila sa elevator. Headquarters ng ahensya nyo? Bakit tayo nandito? To report. Report? Anong ire-report? Sinong ire-report? Ako ba? Eglaf naman eh. Stop it with your overthinking. As you said, magaling akong agent. Naisahan mo ko. Sa tingin mo ba hayaan ko mapahiya ako sa superior ko? Mabilis na nakahinga ng maluwag si Eris. Nang huminto ang elevator ay mabilis silang lumabas at pumasok sa isang silid. Puno ng mga computer ang silid at kung ano-ano pang gadgets. Agent Eglaf, nakabalik ka na. Isang matipunong lalaki ang sumalubong sa kanila. Agent Turf, Bati ni Eglaf sa seryosong tinig. mukhang napaaga ka ngayon ah. Bilis mo rin talaga no? Mayabang itong ngumisi at napabaling kay Eris. Oh, at sino tong magandang dilag na kasama mo? Dahil sa sinabi ni Agent Turf ay may isa pang lalaki o agent ang lumapit. Kahit hindi gusto ni Eris ang kanilang aura na ibinibigay, ay sinubukan niyang ngumiti sa kanila. She's none of your business. Mabilis na hinila siya paalis ni Eglaf. Yabang mo rin talaga Eglaf. Babagsak ka din. Sigaw ni Agent Turf habang ang isang agent naman, hindi alam ni Eris ang pangalan ay nakatitig lamang sa kanya dahilan upang gapangan si Eris ng kaba. Sino yon? Tanong ni Eris nang makalayo sila sa dalawa at ngayon ay patungo sila sa pinto na nasa loob ng parehong silid. Agents, hindi mo sila kaibigan? Tiningnan ni Eglaf si Eris na para bang nahihibang na ang babae. Mabilis na itinukom ni Eris ang kanyang binitawang bibig. Oo nga naman, bakit naman magiging kaibigan kung gusto nilang bumagsak si Eglaf? Katangahan mo rin talaga, Eris. Sambit ni Eris sa kanyang isipan. Pumasok sila sa isang silid at mas maliit ang espasyo nito. Mukhang opisina ito dahil sa isang computer lang ang nakalagay sa isang mesa. Eglaf! Mabilis na napalayo si Eris kay Eglaf nang biglang may yumakap na babae sa lalaki. Narinig kong galing ka sa misyon. Miss na kita! Hiyaw ng babae. Hindi maiwasan ni Eris na masira ang mukha dahil sa pabebe nitong tinig. Sino bang babaeng ito? Bakit kumakapit na parang pugita? Iritableng bulong ng utak ni Eris. Vanessa, Tawag ni Eglaf dito at lumayo sa babae. Magtatagal ka ba rito? Mas lalong nasira ang mukha ni Eris sa maarteng tanong nito. hindi. May kukunin lang ako folder at magre-report lang. Kasual na sagot ni Eglaf. Ganun ba? Sayang naman. Why don't we hang out after this? Say, let's grab a coffee. Tumaas ang kilay ni Eris sa narinig. Hindi alam ni Eris kung bakit siya naiirita kay Vanessa. Ito ba ay dahil maarte ito? O baka dahil may iba pang dahilan? Isa pa ay kaano-ano ba ito ni Eglaf? Ito ba ang nobya ng binata? I'm busy. Marami pa akong kailangan gawin. Tipid na sagot ni Eglaf at nilagpasan ng babae para dumiretso sa isang drawer na medyo malayo sa kinaroroonan ni na Eris at Vanessa. O sige, sama na lang ako sa kondo mo. Ni minsan hindi mo pa ako pinapapunta dun eh. Nakangusong wika ni Vanessa na hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Eglaf dahil may ginagawa pa. Biglang humarap sa kanya si Vanessa at nakataas ang kilay nito. At sino ka naman? Mataray na tanong nito sa kanya. Hindi umimik si Eris. Are you mute? Muli ay hindi nagsalita si Eris. Oh well, wala naman akong pakialam kung sino ka. Basta, wag mong lalandiin ang Eglaf ko dahil ako nagmamay-ari sa kanya. Pero sa tingin ko naman, hindi ko naman kailangan mag-alala. Hindi ka naman kasi kagandahan. Nagpantigang tenga ni Eris. Hindi naman ganun kababaw si Eris para patulan ito, pero nangangatol na talaga ang kanyang dila na supalpali ng babaeng ito. Oo naman, huwag ka mag-alala. Hindi ko siya gagapangin kahit na malapit lang ang kwarto namin sa isa't isa. Ngumiti ng matamis si Eris matapos niyang makita na nagsalubong ang kilay ni Vanessa. What? Impossible! Mas lalong ngumiti si Eris at nagustuhang inisin ng babae. Eglaf, kailan pa tayo uuwi sa kondo mo? I'm kind of tired now already. Pag-iinarte na kukunwari ni Eris.
Kahit may ginagawa ay napatigil si Eglaf at tiningnan si Aries. Pagkatapos ko rito, diretso tayo agad daw umuwi. Baliwalang sagot ni Eglaf at muling bumalik sa ginagawa. Nakontento si Aries dahil halos sumabog na sa galit si Vanessa. Alam ni Aries na baka saktan siya nito bigla dahil sa nagbabadyang galit nito sa kanya. Ngunit alam din ni Aries na hindi ito gagawin ni Vanessa sa oras na yon dahil nandyan si Eglaf. Nang matapos ng ginagawa ng lalaki ay nag-aya na agad itong umalis. Kailan ka babalik, Eglaf? Parang nagsusumamo pa na tanong ni Vanessa. Nakatingin si Vanessa kay Eglaf na parang tuta. Habang kapag napapatingin naman kay Aries ay sinasamaan niya ito ng tingin. I'm not sure. Sagot ni Eglaf at lumabas sila ng silid. Habang papaalis sila ay nakatingin kay Aries at Eglaf ang tatlong tao na nakasalamuhan ni Aries sa headquarters. Yung si Agent Turf ay nakangisi sa kanya habang papalayo na sila. Si Vanessa naman ay nagagalit na nakatingin kay Aries at yung isang agent ay walang mababasang emosyon sa kanyang muka. Ngunit nakaramdam naman si Aries ng takot sa titig na ibinibigay nito sa kanya. Para bang may alam ito sa kung anumang nakatagong sekreto. Nobya mo ba yung Vanessa? Kauna-unahang tanong ni Aries nang makarating na sila sa kondo ni Eglaf. Bakit mo naman natanong? Tanong din ang naging sagot ni Eglaf habang naupo siya sa kanyang sofa at si Aries naman ay nakatayo pa din. Parang pinagsesilosan pa ako nun eh. Umismid na sagot ni Aries. Hindi ko inobya. Bakit parang ganun kung umasta? Pinapaasa mo siguro no? Paasa ka pala eh. Konklusyon ni Aries at nagawa pang tumawa. Sinamaan ni Eglaf ng tingin si Aries. Hindi din. Hindi naman yung magkakaganon kung hindi mo binibigyan ng motibo. Nagsiselos ka ba? Nanliliit ang matang tanong ni Eglaf. Ano? Eksahirado namang sigaw ni Aries. Sira ulo! Ang kapal naman ng mukha nito! Saan mo naman nakuha yan ha? Matapos ay tumawa ng tumawa si Aries na parabang sobrang nakakatawang sinabi nito. Bagay nga kayo, parehong makapal ang muka. Tawa ulit na sambit ni Aries. Pinaikot lang ni Eglaf ang kanyang mata. Kung nobya ko man yun o ano, di sana kahit makapunta sa kondo ko nagawa niya man lang. Sa bagay. So, akong unang nakatuntong dito sa kondo mo? Tango ni Eglaf. Hoy! Dahil lang naman yung sa atraso ko, no? Exactly. Nakatungtong ka dahil may atraso ka. Ibig sabihin, kailangan ng rason para makatungtong sa kondo ko. Dahil walang rason para pumunta siya rito, hindi siya nakakapunta. Paliwanag ni Eglaf sa kanya. Binuksan nito ang file na kinuha niya kanina sa headquarters. Oo nga naman. Patangu-tangu si Aries. Tumahimik na si Eglaf at nagbabasa. Pero bakit kaya ganun? Gustong gusto ka eh. Bakit ka kaya nagustuhan nun? Kunot ang noo na tanong ni Aries na parabang isa yung tanong na napakahirap lutasin. Mabilis na umangat ang tingin ni Eglaf kay Aries. What do you mean? Well, I mean, alam mo na, medyo, medyo average ka lang naman kaya kunyari ay tiningnan ng gusto ni Aries si Eglaf na parabang hindi naman ito kagwapuhan o kagusto-gusto. Average? Hindi makapaniwalang tanong ni Eglaf. Gustong tumawa ni Aries ngunit hindi niya ginawa at nagpa siya siyang mas inisin pa ang binata. Oo, at saka parang hindi ka naman kasi boyfriend material or what? Pagsisinungaling nito. Suminghap si Eglaf at hindi makapaniwalang tiningnan si Aries. Ni isang babae sa buhay niya ay hindi pa yun nasabi at itong babaeng ito lang. Kakakilala niya pa lang yung nagawa nitong sabihin ng bagay na yon sa kanyang harapan. Oh, ano ba sa tingin mo ang boyfriend material? Unti-unting lumapit si Eglaf kay Aries. Dala-dala ang mabibigat na titig dahilan upang matulos si Aries sa kinatatayuan. At halos hindi na maisip kung ano pa nga bang pinaggagawa niya. Parang nakalimutan ni Aries kung ano nga bang nangyayari. Lalo na nang yumuko si Eglaf. Ilang pulgada lamang ang agwat nilang dalawa. Sabi mo, ano ba nakaka-attract sa lalaki ha? Mahina ngunit paos na pangahamon ni Eglaf. Umawang ang labi ni Aries at kailangan pang kurutin ang sarili para magising siya sa katotohanan. Mabilis siyang lumayo kay Eglaf at tumawa ng hilaw. Si Jerry! Oo, si Jerry. Boyfriend material yun.
Pasensya ka na, Jerry, at kailangan kong gumamit ng pangalan mo. Dahil naman sa'yo kaya nangyari ang lahat ng to sa buhay ko eh. Paghingi ni Eris ng paumanhin sa kanyang isipan para sa kaibigan na nabanggit. Nasira ang ekspresyon ni Eglaf. Jerry, what? Bulyaw ni Eglaf. Nakontento muli si Eris at kunyari ay nagkibit-balikat para mas lalo itong isiping mainis. I don't know. Ngisi ni Eris at tumalikod para pumunta sa kwarto niya. Matutulog na ako. Good night! Natatawang paalam naman ni Eris. Wait! Hey! Bago pa maabutan ni Eglaf si Eris ay mabilis nang naisarado ni Eris ang pinto ng kanyang silid. Ang pikon talaga. Ay nako, sarap talagang asarin ng matataas ang pride. Ayaw malamangan. Tumawa si Eris ng mag-isa habang sa kabilang bahagi ng pinto ay ang naiinis na si Eglaf. Kinabukasan ng maaga si Eris sa kanyang trabaho. Hindi na siya nakapagpaalam kay Eglaf dahil tulog pa ito. Pero tinira naman niya ng pagkain para sa umagahan ni Eglaf. Eris, tulala ka na naman. Iserve mo na nga tong cappuccino sa table 15. Natauhan bigla si Eris dahil sa utos ng kaibigan. Dahil computer cafe ang pinagtatrabahuan niya ay minsan din siyang nagsisilbi ng mga orders ng mga customers. Akin na nga yan! Sagot ni Eris kay Jerry. Mabilis na pinuntahan ni Eris ang table 15 at bago niya pa mailapag ang order nito sa mesa ay may bagong dumating sa cafe. Ay takte! Napahiyaw siya nang muntika na niyang mabitawan ng kape na dala. Sorry po ma'am! Sorry po! Paghingi ni Eris ng tawad sa customer nang ngumiti at tumangulang. Ibinalik ni Eris ang tingin sa bago at mabilis na nagtama ang paningin nila ni Eglaf. Si Eglaf nandito sa Gigabyte. Mabilis na tumalikod si Eris. Pinagdarasal na sanang hindi siya nakita ng lalaki kahit halata naman. Nagmadaling bumalik si Eris sa counter para magpaalam na pupunta sa banyo para makaiwas. Ngunit saka rin nagpunta sa counter si Katie. Ang pogi ng bagong pasok! Matiling sambit ni Katie. Lumingon din sina Mina, Kirby at Jerry kay Eglaf. Magbabanyo muna ako ah. Ang gwapo nga. Ani Mina. Naputo lang sinasabi ni Eris dahil sa singhap ni Mina. Ang kaso, napakapihikan. Gusto niya raw na ikaw ang mag-serve, Eris. Sambit ni Katie. Ano? Napatingin sa gawin nilang ibang customer dahil sa sigaw ni Eris. Kaya napangiti siya ng hilaw at niyuko ang ulo sa mga kaibigan. Ano? Ulit ni Eris sa mas mababang boses. Gusto raw niya na ikaw ang mag-serve. Jerry, coffee black. Utos ni Katie. Si Jerry kasi ang bartender pero lahat naman sa kanila ay marunong dito. Pero gusto kong pumunta sa banyo. Palusot ni Eris. Hay nako, mamaya na yan Eris. Baka mabatrip ang customer natin. Mabilis lang naman yan. Gatong ni Katie. Pero wala nang pero. Bilis na. Mabilis na kinuha ni Eris ang kape na ibinigay ni Jerry at naglakad patungo kay Eglaf. Malalim ang tingin nito sa kanya. Pabagsak na inilagay ni Eris ang kape sa harapan ni Eglaf. Bakit ka nandito? Mariing bulong ni Eris kay Eglaf. Tumaas ang kilay ni Eglaf at sumimsim ng kape. Bawal ba? Bakit kailangan ako pang mag-serve? Bawal din ba? Nasaan ba yung Jerry na sinasabi mo? That bartender, right? Jerry Masueto? Did you background check him? Bawal ulit? Gusto ko lang naman makilala ang ideal na sinasabi mo. Pagdidiin pa ni Eglaf sa salitang ideal. Halos mapasabunot si Eris sa buhok niya. Stop whatever you're doing! You're wasting your time! Utos ni Eris. I-rate ko ba ang poor nitong Gigabyte dahil sa masamang ugali ng staff nila? Inosenteng hamon ni Eglaf dahilan upang mas mapikon si Eris. Ngumiti ng napaka-plastic si Eris. Well then sir, maiwan ko na po kayo para mas ma-enjoy po ninyo ang inyong kape. Have a good day sir! Tumalikod agad si Eris pero bago pa siya makaalis ay muling nagsalita si Eglaf. Can I also order dessert? Bumaling muli si Eris kay Eglaf habang nandoon pa rin ang peking ngiti sa labi. What dessert would you like, sir? Umangat ang gilid ng labi ni Eglaf na parabang natutuwa sa pagkakainis ni Eris at ang peking pagpapakabait nito. Your best selling, please. Okay, sir. Noted.
Bagamat may ngiti sa labi si Aries ay ganon din ang gigil sa bawat diin ng salita niya. Mabilis na bumalik si Aries at nag-order ng dessert. Kilala mo ba yung Aries? Tanong ni Kirby. Sino? Maang-maangan na balik ni Aries. Yung lalaki. Hindi. Magkasalubong ang kilay na tanggi ni Aries. We, parang may something sa inyo eh. Biglang sabat ni Mina. Mina, hindi ba dapat mahinhin ka? Bakit gumagaya ka na sa loko-loko nating mga kaibigan? Na-stress na sambit ni Aries dahilan upang matawang kanyang mga kaibigan. Biro lang naman. Umiling si Aries at kinuha ang dessert na inilahad ni Jerry. Bahagya pang nagkahawak ang kamay ni Jerry at Aries, pero dahil magkaibigan naman sila ay wala namang mali doon para sa kanya. Ngunit nang papalapit na si Aries kay Eglaf ay mas matalim na itong nakatingin sa kanya. Heto na pong order niyo, sir. Plastic ng ngiti at inilahad ni Aries ang kanyang order. So ganun palang tipo mo sa lalaki. Ano? May pahawak sa kamay. Anong pahawak sa kamay sinasabi mo? Tipo mong pahawak sa kamay. Ganun ba? Doon lamang napagtanto ni Aries ang nakita nitong pagkakahawak ng kamay nila ni Jerry ng aksidente. Umiling si Aries. Ano bang trip mo? Nagkibit balikat lamang si Eglaf dahil parang umalis si Aries sa harapan nito. Parang kilala mo talaga ata eh. Duda ni Katie sa kanya. Umiling si Aries at nasapo ang noo. You look so stressed. Ito, uminom ka muna ng tubig. Nagmumukha ka ng manang. Natatawang sambit ni Jerry at inilahad sa kanyang tubig. Sinapak ni Aries ang braso nito, ngunit tinanggap naman ang tubig na tumatawa. May nakita nga pala ako kanina. Sambit ni Jerry at naglahad ng 3 rosa sa kanya. Yun yung naiwan mong bulaklak sa tambahay natin, hindi ba, Aries? Tanong naman ni Kirby. Oo. Mabuti naman at nakuha mo, Jerry. Hinahanap ko to eh. Gumanti ng matamis na ngiti si Aries, saka tinanggap yun. Ano bang gagawin mo dyan? Binigay ba yan ng kung sino? Baka may hindi ka sinasabi, Aries, ah? Naningkit ang dudang tanong Jerry at may panunuyang ngiti sa labi. Hindi no? Uy, nagtaas ng kamay yung isang lalaking bagong dating. Biglang puna ni Mina. Katie, ikaw na muna muli. Hindi ba sabi mo, pogi nga, hindi ba? It's your chance. Pagtutulak ni Aries dahil ayaw na niyang bumalik sa mesa ni Eglaf. Ba't inuutusan mo ang amo mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Katie. Ngumuso si Aries. Sayang naman Katie, hindi ba? Umirap si Katie at siya na rin mismong pumunta sa lamesa ni Eglaf. Mabilis na nakahinga ng maluwag si Aries at napangiti dahil naisahan niya na si Eglaf. Ngunit biglang bumalik si Katie na may malisyosong ngiti at ang kanyang ngiti ay may pagdududa. Ikaw raw ang gusto, Aries. Gusto raw ang service mo. Nalaglagan pa nga ng mga kasama ni Aries at bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon para asarin si Aries, ay mabilis nang pinuntahan ng dalaga ang mesa ni Eglaf. Ano bang kailangan mo? Huwag kang gumawa ng eksena dito. Bulong ni Aries habang masamang tingin kay Eglaf. Bakit? Ayaw mong nauudlot ang moment nyo ng katrabaho mo? Anong moment bang pinagsasabi mo, Eglaf? You're being unreasonable. Natahimik si Eglaf at mas nangunot ang noo. Kailangan ko lang ng tulong mo dito sa computer ko. Mahinang sambit nito. Mabilis na tiningnan ni Aries ang computer at halos murahin si Eglaf. Basic error lang yan, Eglaf. Hindi mo ako maluloko. Mas magaling ka pa nga sa akin eh. Nananadya ka ba? May nakausling ngiti na gustong kumawala sa labi ni Eglaf. Ngunit mabilis din naman siyang nagseryoso habang si Aries ay hindi maintindihan ang nangyayari. So, flowers, ah? Naglaglag ang panga ni Aries at sagot ng binata. Hindi na talaga niya ito maintindihan, kaya imbis na patulan ito ay mabilis niyang inayos ang computer ni Eglaf. May kailangan pa po ba kayo, sir? Ngumuso si Eglaf at may ngising gustong kumawala dahilan upang kumabog ang dibdib ni Aries. Wala naman. Salamat. Iling ni Eglaf at nagulat si Aries dahil nagpasalamat pa ito. Pailing-iling si Aries na bumalik sa counter. Ano ba talagang trip ng lalaking yun? May saltik nga ata talaga sa utak yun. Mahinang bulong ni Aries sa kanyang sarili at may namumuong ideya kung bakit yung ginagawa ng lalaki, pero ayaw niyang bigyan yun ng pansin. Pero nagsiselos kaya siya? Hindi, mali. Pero bakit naman hindi, di ba?
Natawa na lamang si Eris sa sariling naisip. Siguro, nobyo mo yun Eris ano? Nangaasar na sabi ni Jerry. Ano? Hindi ko nga yung kilala eh. Tanggi naman ni Eris. Hindi kami naniniwala. Ikaw pala ang gusto ah. Okay naman, matipuno siya. Pasado yun sa amin. Segunda naman ni Kirby. Hindi nga sabi. Ang kukulit niyo naman eh. Natawa na lang si Eris. Gwapo Eris ha, huwag mo nang pakawalan. Halakhak ni Katie at sumabay naman si Mina na hindi naman sumali sa pangaasar. Nagkukubli ang mali siya sa inosente nitong mga mata. Sabi nang hindi ko nga yung kilala. I'm here to pay my orders. Mabilis na napatigil ang lahat dahil sa pagsulpot ni Eglaf sa likuran ni Eris. Nataranta namang pumuna si Mina sa kaha at sinabi ang bayarin nito. Keep the change. Wika ni Eglaf matapos magbayad. Thank you, sir. Namumula ang pisngi na pasasalamat ni Mina. Aalis na sana si Eglaf at makakahinga na sana ng maluwag si Eris nang biglang bumalik si Eglaf at nakadiretso ang kanyang tingin. And Eris, Walang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga si Eris at iniwasan ng nanlalaking mga mata ng kanyang mga kasama at hinarap si Eglaf na nakangisi. Ano? Bulyaw niya. ayusin mong trabaho mo. At huwag kang magpapakapagod. Maghihintay ako sa pag-uwi mo sa kondo natin. Siya nga pala, masarap ang niluto mong agahan. Pasensya na't nauna ka nagising. Ikaw tuloy ang nakapagluto. Hindi nakaimik si Aris dahil sa lakas ng sinabi ni Eglaf. Parang sinasadya nitong marinig ng mga kasama ni Eris ang kanyang sinabi. And you're Katie, right? The owner? Ah, yes sir. Natatarantang sagot ni Katie. I love your service here. Especially your staff. Mabilis na sumulyap si Eglaf kay Eris at tumalis. Narinig ni Eris ang kumusyon ng kanyang mga kaibigan dahil sa ginawang eksena ni Eglaf. Napamura sina Kirby at Jerry habang napatili naman sina Mina at Katie. At doon pa lang, alam na ni Eris na maliligo siya sa tukso galing sa mga kaibigan sa buong oras ng pagtatrabaho nila. Bakit mo naman naisip na gawin yon? Yun ang unang bungad ni Eris kay Eglaf nang makarating siya sa kondo nito matapos ang kanyang trabaho. Nasalamat kay Eglaf ay hindi siya tinantanan ng mga kaibigan para asarin. What? Inosenteng pagmamaang-maangan ni Eglaf. Gumawa ka lang naman ng kumusyon at salamat sa'yo, akala nila ay may kalaguyo ako. Well, basically, we're living together. Ano? Mahinang tumawa ang binata. Tumayo si Eglaf mula sa pagkakaupo sa sofa at lumapit kay Eris. Walang kung ano-anong niyakap siya nito. Hoy Eglaf! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Nagpumiglas ang dalaga pero hindi man lang natinag si Eglaf. Stay still. Kahit sandali lang, hayaan mo ko. Nanlaki ang mga mata ni Eris at napatigil dahil masyadong mababa ang tono ng boses ni Eglaf. Para bang nagsusumamo ito. Ano ba nangyayari sa'yo? Sa halip na sagutin siya ni Eglaf ay kumalas ito sa yakap at ginabayan siya patungo sa kusina. Nalaglag ang panga ni Eris sa kanyang nakita. Bakit ang daming bulaklak? Nalaglag ang tingin ni Eris sa lamesa na may nakahandang pagkain. May wine, tubig at saka ang kandila. Kubabog ng malakas ang puso ni Eris. Ano to, Eglaf? Nanginginig ang labi na sambit ni Eris. Hindi ako kaibigan mo si Jerry. Siguro, iba ako sa kanya. Hindi ako kagaya niya na lagi nakangiti o masyado madaldal. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong gawin niya, hihigitan ko kumpara sa'yo. Napatakip si Eris dahil sa seryosong winika ni Eglaf at nakatingin pa ito ng malalim sa kanya. Eris, he touched your hands, so I hug you. At kaya kong higitan pa yun. Ngisi nito na ikinalunok ni Eris. Kinunan ka ni Jerry ng tubig. Kaya kong ibigay ang candlelit dinner para sa'yo. At higit sa lahat, kung bibigyan ka niya ng bulaklak, kaya kong magbigay ng isang garden. Mabilis naman napatingin si Eris mula sa maraming bulaklak na nasa kusina. Nagmistula itong hardin. Bakit mo ba ginagawa to, Eglaf? Tumahimik ang binata at paunti-unting lumapit sa kanya. Kung hindi pa halata ay gusto kita, Eris. Hindi man ako lalaki na magugustuhan mo sa ngayon. Hayaan mo kung patunayan ang nararamdaman ko. Teka, paano? Bakit? Hindi napigilan ni Eglaf ang ngumiti at halos lumuwa ang mata ni Eris sa ganda ng ngiti ng binata. Sasabihin ko lang kapag hinayaan mo ko.
Bawat araw ay pinapaalala ko sa'yo kung bakit ako nahumaling sa'yo. Napapangiti na napapailing si Eris. Kahit sa pag-amin ng nararamdaman ay nakikipagkasundo pa ito. So ano? Kung ganon, simulan mo na ngayon ang pagpapaalala kung bakit ka na humaling sa akin. Namula ang pisnging sagot ni Eris. Umawang ang labi ni Eglaf at matapos ay lumaki ang ngiti sa labi. Para bang gusto niyang sumigaw. Pero napigilan naman ito ni Eglaf at sa halip na napahigop siya ng hangin. Tiningnan si Eris na may umiigting na mata. Una, dahil baliw ka. Ano? Akala ko pa naman may something romantic. Gigil na reklamo ng utak ni Eris. Malakas na natawa si Eglaf at hinaplos ang pisngi nito. I like your craziness. Too much craziness that never fails to make me laugh. Hindi na napigilan ni Eris ang mapangiti. O sige, next naman. Bakit? Bukas naman yun. Ano? Amadaya ka! But I said, bawat araw. Ayoko! At sa gabing yun ay napuno ng tawanan ng kondo ni Eglaf. Sa isang linggo na magkasama sina Eris at Eglaf ay naramdaman ni Eris ang pinakasinseridad na mararamdaman nito sa kanya. Noon ay nagdadalawang isip pa si Eris na pagkatiwalaan ng binata, ngunit sa nagdaang mga araw, paunti-unti na rin niyang ibinibigay ito kay Eglaf. Hey! Tawag ni Eris kay Eglaf nang nakaharap sa kanyang laptop. 7:00 na ng gabi at sinusubukan na naman nilang i-crack ang code. May tanong ako! Walang narinig na sagot si Eris galing kay Eglaf. Tuluyan ang iniwan ni Eris ang kanyang sariling trabaho at hinarap ng buo si Eglaf. Eglaf! May tanong ako! Sumimangot si Eris dahil hindi man lang siya pinagtutuunan ng pansin ni Eglaf. Sige, edi wag mo akong pansinin. This one looks good. Where were you at this time? Napatulala na lang si Eris nang iharap sa kanya ni Eglaf ang laptop nito at nandoon ang pictures na nasa Baguio siya. Uminit ang pisngi ni Eris at para siyang kinikiliti sa kanyang tiyan. Are you stalking me? Well, what's wrong about that? Grabe, hindi ka man lang nagde-deny, no? What's the point? Nakita mo naman ang picture mo eh. Ngumuso na lang si Eris dahil sa lahat ata ng sasabihin niya ay may pangribat ang lalaki. So, what were you trying to say? Ano kasi, nagulat si Eris nang hilain ni Eglaf ang swivel chair niya para mas mapalapit siya dito. What is it that's bothering you, huh? Kumubog ng malakas ang dibdib ni Eris habang nakatinang diretso sa kanya si Eglaf. Bakit? Bakit ako? Bakit ikaw ang... Bakit ako nagustuhan mo? Bakit ako nililigawan mo? Kinabahan si Eris nang makitang nakatitig lamang si Eglaf sa kanya. Hoy! Tawag pansin ni Eris sa binata. It's because it's you. Aries, your craziness is so funny. It made me laugh the way I never did before. Your eyes, the twinkles that reminds me of the stars I wished to reach when I was young. You made me feel somehow normal, na para bang may lugar pa rin ako dito sa mundo. At sa tuwing tumitingin ako sa mga mata mo, para ako nawawala. Ngunit nahanap din ng sarili. You get me? Hindi ko rin alam pero ikaw ang pinili kong ligawan. Dahil wala rin namang ibang babae ang nasa pagpipilian. Ikaw at ikaw lang. Mahal kita, Aris. Hindi na napigilan ni Eris ang lumuha dahil sa nasambit ng binata. And I love you because you're real. Kaagad na bumungad ang kaba sa dibdib ni Eris. Nagpapakatotoo ka nga ba talaga, Eris? Biglang sambit ng konsensya niya. Nakaramdam si Eris ng guilt habang nakatingin sa mga mata ni Eglaf na punong-puno ng sinseridad. Alam ng babae na magiging selfish siya sa kanyang gagawing desisyon, pero gusto niyang hayaang tumibok ang puso niya para sa isang tao. At kahit alam ni Eris na maaaring hindi pwede, ay sumagot siya. Sinasagot na kita, Eglaf. Ayan na naman ang nobyo mo, Eris. Ang gwapo talaga. Kinikilig na sambit ni Katie. Wala ba yung trabaho, Aris? Lagi na lang nandito yan ah. Lagi pang masama ang tingin sa akin. Sabat naman ni Jerry dahilan upang matawa si Eris. Ay nako, hayaan mo na. Tsaka may trabaho yan, no? Tindat ni Eris kay Jerry. Ayan na, nagtataas na naman ang kamay. Bulong ni Mina. Mabilis na dumalo si Eris kay Eglaf.
May problema ba, sir? Ngumuso si Eglaf at wala mangiti sa labi ay may aliw naman na namumutawi sa kanyang mga mata. Napatingin si Eris sa computer na nasa harap ni Eglaf at nakita na may basic error na naman ito. Ay nako, sinasadya mo na naman para mapapunta ako dito. Napapailing na sabi ni Eris. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko nga alam ang gagawin ko dyan eh. Inosenteng sagot ni Eglaf. Kinagat ni Eris ang pang-ibabang labi niya para pigilan ang sarili sa pagngiti. Pagkatapos ay umupo siya upang manipulahin ang computer at ayusin ito. I love you. Bulong bigla ni Eglaf sa tenga ni Eris at hinalikan siya ng mabilis sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ni Eris at mabilis na umalis nang tumatawa. Eglaf loves Eris so much at mas na-realize yun ni Eglaf dahil sa 2 linggo na may relasyon sila. Bumalik si Eglaf sa headquarters matapos tumambay sa Gigabyte dahil may kukunin siyang folder. Agent Eglaf, hindi ka pa rin bumabagsak? Nakakatamad nang maghintay. Pasaring agad ni Agent Turf nang makapasok si Eglaf. Tama rin ka na habang buhay. Dahil hindi mangyayari yun. Ngisi pabalik ni Eglaf bago ito nilampasan. At habang paalis siya ay nahagip ni Eglaf ng tingin ng isa sa mga kasamahan ni Agent Turf, si Agent Dash. Sa lahat ng kilalang agent ni Eglaf ay itong pinakamisteryoso. Para bang alam nitong lahat. Hindi na pinansin ni Eglaf ang dalawa at dumiretso sa opisina sa loob ng silid. Kaparehong silid na pinasukan nila ni Eris noon. Nasaan na ba yun? Tanong ni Eglaf sa sarili habang hinahanap ang folder. Kamusta, Agent Eglaf? Hindi na nagulat si Eglaf nang wala mang ingay ang biglang sumulpot si Agent Dash, ngunit nagulat si Eglaf dahil kinausap siya nito. Kung mailap si Eglaf ay mas mailap ang isang ito. Anong kailangan mo? Tumawa bigla si Agent Dash dahilan kung bakit nagsitayuan ng mga balahibo ni Eglaf. Nakakapangilabot. Wala akong kailangan sa'yo. Siguro ikaw meron. Sagot ni Dash. Anong ibig mong sabihin? Wala akong oras para makipagbiruan. Kamusta si Eris? Mabilis na tumalim ang tingin ni Eglaf. Bakit mo siya kilala? Hindi ko maalala na sinabi ko sa inyo ang pangalan niya. Did you background check her? O baka naman sinusundan mo kami? Don't flatter yourself, Agent Eglaf. Baka mas ma-surprise ka lang. Mas kilala ko pa siya kaysa sa pagkakakilala mo sa kanya. May nangiinis na ngisi ang nakaukit sa labi nito. Huwag mo akong lokohin, Agent Dash. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Malamig na sagot ni Eglaf. Hindi ko galing maglaro, alam mo yan. Subukan mong tingnan ng computer ng nobya mo. Baka may mahanap ka. Baka magulat ka. Hindi ka pala tinutulungan nun. Gulat si Eglaf dahil sa mga alam ni Agent Dash. Hindi niya alam kung bakit may alam ito, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang ekspresyon. A piece of advice. Siguraduhin mong alam mo kung sinong nasa likod ng maskara ng babaeng kinahuhumalingan mo. Bago pa mahuli ang lahat. Agent Eglaf. Ani Agent Dash at mabilis nang umalis. Hanggang sa pag-uwi ay paulit-ulit pa rin sa isipan ni Eglaf ang mga katagang binitawan ni Agent Dash. At ayaw man niyang pagdudahan si Eris ay hindi niya napigilang tingnan ang computer nito. Kahit labag sa loob ay binuksan niya ang computer at kinalikot ito hanggang sa nakita niyang yumanig sa kanyang mundo. What the heck is this, Eris? Masaya si Eris na bumalik sa kondo ni Eglaf, ngunit naabutan niya itong nakaupo sa sofa habang may kanang beer sa kamay. Eglaf? Ayos ka lang ba? Biglang ngumisi si Eglaf habang nakatingin sa kanya. Bakit, Eris? Bakit? Mahinang tanong nito. Ha? Anong bakit? Sabihin mo, Eris. Bakit mo nagawa sa akin to? Ang alin ba? Hindi kita maintindihan. Cut the shit, Eris. Alam ko ng lahat. Mabilis na tumulo ang luha sa mga mata ni Eris at kumabog ang dibdib niya habang nakatingin sa mga mata ni Eglaf kung saan nakaukit ang labis na pagkabigo. Anong alam mo? Hanip ka rin, ano? Nahuli ka na lahat-lahat, nagmamaang-maangan ka pa. Sarap pagmula. Ano ha? Sasabihin mo sa akin kung bakit pinaniwalaan mo kung tutulungan mo ako mabuksan ng site? Putya naman, Eris. Nagtiwala ako nung sinabi mong aksidente lang ang lahat. Plinano mo lang pala ang lahat. Nanginginig si Eris sa lakas ng sigaw ni Eglaf at ngayon ay nakatayo na habang masama ang tingin sa kanya.
Napatakip si Aries sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang paghikbi. You're making it hard for me to open the site. Pinapalakas mo lang ang firewall. Habang halos mamatay-matay na ako dito kakakrak ng code. Pinapahirapan mo ko lalo. Sino ka ba? Hindi na kita kilala. Eglaf, I can explain, please. Ngunit sa halip ay kinuha ni Eglaf ang baril niya at itinutok yun kay Aris. Sino ka? Hindi ka ang babaeng minahal ko. Hindi ikaw yun. Eglaf, please calm down. Ngumiti ng mapakla si Eglaf at nakapintas sa kanyang mga mata na para bang nawawala siya. Akmang ibababa na sana ni Eglaf ang kanyang baril nang mabilis na lumapit si Aris sa kanya. Nakatutok man kay Aris ang baril ay alam agad ni Eglaf sa sarili niya na hindi niya kakayaning kalabitin ang gatilyo nito. Stay away from me, Aries. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngunit mabilis na sinipa ni Aris ang baril sa kamay ni Eglaf dahilan upang mahulog ang baril nito. Hindi yun inaasahan ni Eglaf kaya naman ay hindi kaagad nakagalaw ang binata. At huli na nang namalaya ni Eglaf na nahawakan ni Aris ang kanyang batok. May pinisil na ugat ang dalaga dahilan upang mawala ng malay si Eglaf. Sleep well, and I'm sorry, Eglaf. Nagising ang binata na para bang nakagapos siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakagapos nga siya. Nakaupo siya sa isang silya at may taling nakagapos sa kanyang mga kamay at paa. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari at tumulo ang luha sa katarksilan na ginawa ni Aris, ang kanyang pinakamamahal. Gising na siya. Napaangat ng tingin si Eglaf sa nagsalita at kaagad tumagis ang kanyang bagang nang makita ang kaibigan ni Aris, si Jerry. I should have known. Makakasabot din pala kayo. Tumawa ng mapakla si Eglaf at sinulyapan pa ang iba pang mga kaibigan ni Aris na nakatingin sa kanya. Ngunit hindi niya mahagilap si Aris. Nasaan ang taksil na babaeng yun, ha? Galit na tanong ni Eglaf. Ikakasal na. Sagot ni Kirby ang pangalan. Ano? Sira ulo. Sigaw ni Jerry kay Kirby dahilan upang matawa ng mahina si Kirby. Noon na pagtanto ni Eglaf na para siyang pinaglalaruan. Ano? Ang saya niyong paglaruan ako, no? Matabang na sabi ni Eglaf dahilan upang magseryoso ang lahat. Alam namin na nasaktan ka sa nalaman mo, pero ginawa lang yun ni Aries para protektahan ka. Sambit ni Katie. Protektahan? Saan? Di ba dapat protektahan kong sarili ko mula sa inyo? Tumawa muli si Eglaf ngunit nangingislap ang sakit sa kanyang mga mata. Di bali. Nakuha niyo na pala ako, di ba? Pero wag niyo lang akong pakakawalan dahil sisiguraduhin kong uubusin ko kayo. Malamig na banta ni Eglaf. Rius, alam naming nasaktan ka dahil sa ginawa ni Aries. Mabilis na napatawa si Eglaf muli, para naman siyang nababaliw. At alam niyo pa talagang totoong pangalan ko. Bakit nga ba ako nagulat? At oo, ang totoong pangalan ko ay Rius. Huwag kayong magalala. Galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko mahulog ang sarili ko sa mga panlilinlang ninyo. Pero nasaktan? Kahibangan. Akala niyo talaga minahal kong kaibigan niyo? Ginamit ko lang naman yun. Hindi ko minahal si Aries. Mas lalong natahimik ang lahat. Yun pala ay dahil dumating na si Aries at mukhang narinig niya yun. Seryoso lamang ang mukha nito. May konting pagsisisi ang bumulong sa isipan ni Eglaf dahil sa sinabi, ngunit mas lamang ang kanyang galit at pagkabigo para bigyan ito ng atensyon. Masamang tiningnan ni Eglaf si Aries sa katabi nitong lalaki na hindi pa nakikita ang muka. Rios Alcalde. Tawag ng lalaki na ngayon ay mas madilim na parte ng silid. Sino ka? Ikaw bang pinuno ng mga taong to? Ang galing nyo rin, ano? Nakilala niyo ako kaagad. Mapait na wika ni Eglaf ngunit nagulat si Eglaf nang umakbang palapit ang lalaki. Naaninag ni Eglaf ang mukha nito. Sino ka? Gulat na tanong ni Eglaf sa lalaking nasa harapan niya. Kamukhang kamukha niya ito, mula sa buhok ng lalaki hanggang sa pisikal na anyo nito sa mukha. Hindi niya maipagkakaila na kahit may katandaan ng lalaki ay magkapareho sila ng mukha. Ako si Fred Mayer, ang ama mo. Kalokohan. Patay na ang ama ko. Kaya nga ako kinupkup ni... Ni Orlando Alcalde. Biglang sabat ni Aries. Bakit mo siya kilala? Naguguluhang tanong ni Eglaf kay Aries. I'm Aries Alcalde. Umawang ang labi ni Eglaf at umiling kay Aries. Ay, background check nyo.
Hindi alkalde ang apelido mo. Giit ni Eglaf. That's my cover. At pinalitan ko rin ang apelido ko matapos kong tumakbo papalayo sa aking ama, si Orlando Alcalde. What the heck? Huwag niyo nga akong lolokohin. Sa tingin niyo maniniwala ako sa pinagsasabi ninyo? Alam kong galit ka, Eglaf. Pero wag mo rin sanang kalimutan na matalino ka. I am Eris Alcalde, daughter of Orlando Alcalde, na siyang boss ngayon ng ahensya mo. Ang Rock You, hindi ba? Alam ko rin kung anong misyon mo. Hindi ba ay may hahanapin kang chip? Sa loob ng chip ay impormasyon ng mga kemikal na maaaring sumira sa mga tao. At ang misyon mo ay hahanapin mo ito at ibibigay kay Orlando. Dahil alam niya, sabi niya sisirain niya. Pero ang totoo ay ginagamit ka lang ni Orlando. He's a cunning man. Gagamitin ka niya para makuha ang kemikal para gamitin yun sa sarili niyang interes. No. No, stop. Hindi. Hindi ganun si Mr. Alcalde. Isa akong international agent. Hindi. Alam kong mahirap pahiniwalaan, Rius. Pero alam kong totoo. Cover lang ang agency na pinaniniwalaan niyo para sa mga illegal niyang gawain. At ginagamit niya lang kayong lahat. Yun mismo ang dahilan kung bakit umalis ako sa bahay. Kung bakit tumakbo ko at nakilala kong ama mo na matagal nang sinusubukang patumbahin ng sarili kong ama. Napakapit ng mariin si Eglaf dahil hindi na niya alam kung sino at anong paniniwalaan niya. Liv. All of you. Eris. Iwanan niyo na muna ako, parang awa niyo na. Kahit bumubugso ang luha ni Eris ay tumango ito. Alam kong galit ka, anak. Gusto kong sabihin sa iyong lahat pero hahayaan muna kita mag-isip. Hindi muna namin tatanggalin na nakatali sa'yo dahil baka umalis ka. Kay tagal ka naming hinanap. At ngayon na nakita ka na namin ay gagawin kong lahat para mailayo ka sa kapahamakan. Ito ang huling katagang binitawan ni Fred Mayer na ama pala ni Eglaf bago umalis. Naiwan si Eglaf na gulong-gulo sa lahat at walang nagawa kung hindi ang tumangis. Nasaan ang anak ko, Fred? Nagising si Eglaf nang marinig ang sigaw ng isang babae. Honey, calm down. Don't tell me to calm down, Fred. Tell me where he is. Nandito na tayo, hon. What the heck? Bakit nakatali ang anak ko? Dahan-dahang iminulat ni Eglaf ang kanyang mga mata at kaagad nakita ang umiiyak na ginang na mabilis na lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ng ginang ang pisngi ni Eglaf at parabang naramdaman ni Eglaf ang kaginhawaan. Anak! Pamilyar kay Eglaf ang babae ngunit hindi niya ito maalala pero sa haplos ng ginang ay bigla siyang naiyak. Ang mga mata ng ginang ay kaparehong-pareho ng mga mata niya. Anak ko! Iyak ng tunay na ina ni Eglaf at niyakap siya ng mahigpit. Sa kalayuan ay nakita niya si Eris na nakatalikod at gumagalaw ang balikat na parabang umiiyak din. Kinalaga mga tali ni Eglaf at ngayon ay nakayakap na lamang sa kanya ang kanyang ina. Hindi nagreklamo ang binata dahil parang naramdaman niyang pagmamahal ng isang tunay na ina. Maski kasi ang tahanan ni Orlando na kumupkop sa kanya ay hindi niya ito naramdaman. Hinahanap ka namin, anak. Orlando kidnapped you when you were just 14. At sa kaparehong araw namin ay nakaligtas kami. Pasensya ka na at natagalan kami. Paliwanag ni Elizabeth Mayer habang hinahaplos ang kanyang muka. Bakit wala akong maalala tungkol sa inyo? Tanong ni Eglaf. Kinunan ka niya ng memorya, Rius. Pininiwala kang namatay na ang mga magulang mo. Bata pa lang ay nakitaan ka na ng potensyal sa mga computer. At nakitaan ka din ng potensyal ni Orlando na gamitin sa mga kanyang iligal na gawain. Kaya kanya kinuha sa amin. Binuklat ni Elizabeth ang isang album na kanyang dala at sabay silang napaiyak ni Eglaf habang nakatingin sa mga litrato nung bata pa lamang si Eglaf. Masayang nagwika si Eglaf sa kanyang anak. Tumabi sa kanilang dalawa si Fred at sabay nilang tiningnan ang album. Habang si Eris naman ay lumuluhang nakatitig sa masayang pamilya na muling nabuo. Tinapik ni Katie ang balikat ni Eris. Ngumiti naman si Eris kay Katie. Finally, nabuo na rin sila. Iniisip mo bang mama mo? Mas lalong napaiyak si Eris sa tanong ni Katie. Namatay si mama dahil kay papa. Hindi ko lang mapigilang isipin. Paano kaya kung hindi ganun ang papa ko? Masaya rin kaya kami? Dahil sa iligal na gawain ni papa ay namatay si mama. Isang linggong lumipas bago natanggap ng buo ni Eglaf ang katotohanan. Ngayon naman ay nasa headquarters na sila ng agency ng totoong ama ni Eglaf na si Fred. Ang ahensya nila ay tinatawag na Sekta Lim. Kailangan natin mag-ingat. Dapat din ay hindi nila pagdudahan si Rius.
Wika ni Fred Mayer habang nagpaplano sila ng kanilang gagawin. Tumango naman si Eglaf. Tinawagan mo na ba sila? Tanong ni Katie sa kanya. Ganoon ka-weird sa ngayon ang makipagtulungan si Eglaf sa mga kaibigan ni Eris. Wala namang nagawa si Eglaf dahil gusto niyang mapatumba si Orlando. Not yet. Then do it now, I suggest. Baka magduda na sila ngayon, lalo pat nakaklose ang website. Suwestyon ni Mina. Sumang-ayon naman ng lahat at kinuha kaagad ni Eglaf ang cellphone niya. Halos mabilaukan si Eris nang makita na siya pa rin ang wallpaper nito. Mas lalong naging tahimik ang lahat kaya tumikim si Eglaf at mabilis na nagpunta sa contacts, habang si Elizabeth Mayer ay sumulyap kay Eris na nagpapatay mali siya lang sa kanya. Tinawagan ni Eglaf si Orlando at mabilis naman itong sumagot. Agent Eglaf, mabuti naman naisipan mong tumawag. I haven't heard about you for 4 days. May problema ba? May pagdududa sa boses ni Orlando na nasa kabilang linya. Hello sir. I'm so sorry for reporting late. Masyado kasi ako nag-focus sa misyon. At huwag kayong mag-alala sir. Nakuha ko na po ang chip. Talaga? Ha? Mabuti naman. Hindi nga ako nagkamali na ilagay ka sa misyon na yan. Sige, mag-iingat ka at maraming nakaaligid na kalaban ang gusto ring kunin yan para sa sarili nilang interes. Pag-uusapan natin kung kailan at saan mo ibibigay sa akin ni Eglaf. Sa ngayon, siguraduhin mong hindi yan makukuha ng kahit na sino man. Tandaan mo, ang buhay ng nakakarami nakasalalay sa'yo. Ang lahat ng tao sa silid ay napaismid sa kaplastikan ni Orlando, habang si Eglaf naman ay napatiimbagang. Makakaasa kayo sir. My loyalty is yours sir. Masayang tumawa si Orlando at nabura ang kahit katiting na pagdududa kay Eglaf bago pinatay ang tawag. Nagigigil na talaga ako sa lalaking yon. Gigil na reklamo ni Elizabeth at mabilis na napatingin kay Eris. No offense, Eris. None taken. Matagal ko nang alam na mas masyang tao at totoong nakakagigil po siya. O siya sige. Tandaan niyo ang plano natin at ang hangganan ng pagiging masama niya sa araw na ibibigay ni Rios ang chip. Sa ngayon ay subukan niyong mag-training para pagandaan ang araw na yun. Utos ni Fred na sinang-ayunan ng lahat. Umalis si Fred at Elizabeth habang sina Jerry, Kirby, Mina at Katie ay nagtungo kaagad sa training room. At nang susunod na rin si Eglaf nang tawagin siya ni Eris. Eglaf! Lumingon si Eglaf sa kanya, ngunit hindi sumagot. I just want to apologize. Alam kong mali ako sa nagawa ko. I have reasons but I still lied. Patawarin mo sana ako. Paghingi ng tawad ni Eris, umigting ang panga ni Eglaf at tumango kay Eris. Pinilit namang ngumiti ni Eris dahil totoong nasaktan siya sa malamig na pakikitungo ng binata sa kanya. Sige, salamat pala at willing kang tumulong. Of course. I will help my parents, Aries. Nakita kong pag-iyak ng toong ina ko. At doon pala, gusto ko nang ilibing ang ama mo. Napakagat ng labi si Eris at tumango bago naglakad patungo sa training room. Inunahan na niya si Eglaf ngunit nagsalita bigla si Eglaf. So ganun na lang yun. Kumunot ang noo ni Eris at hindi maintindihan si Eglaf. Anong ibig mong sabihin? Umigting ang panga ni Eglaf at matalimang mata na nakasentro sa kanya. Nanatiling tahimik si Eglaf at paunti-unti namang na-realize ni Eris ang ibig nitong sabihin. Eglaf was talking about their relationship. Oo, Eglaf. Huwag ka mag-alala. Hiwalay naman na tayo katulad ng gusto mo. Alam ko namang hindi mo ako minahal kaya hindi na kita pipilitin sa relasyon na ako lang ang may gusto. Pagkaman kalmado ay may pait sa boses ni Eris nang sabihin nito. Kumura pa ang dalaga para pigilan ang luha sa mga mata niya. Umawang ang labi ni Eglaf at bago pa man may sabihin ay nauna nang naglakad si Eris paalis. Naiwan si Eglaf na halos sa bunutan ng sarili. Hindi totoong gusto ni Eglaf ang maghiwalay. Sino ba naman ang may sabi na hiwalay na sila at mas lalong hindi totoo na hindi niya minahal si Eris. Napailing na pumunta si Eglaf sa training room. Gustong linawin sa babae ang lahat, ngunit hindi napigilan ni Eglaf ang kanyang sarili na magselos nang makita na masayang tumatawa si Eris kasama si Jerry sa kung anumang sinasabi nito. Sparring tayo, Jerry! Akay ni Kirby kay Jerry. Ayoko. Alam naman natin na panalo na naman ako. Ngumisi si Jerry dahilan para matawa naman si Eris. O sige, kaya na lang Rios. Baling ni Kirby kay Eglaf. Nanlaki ang mga mata ni Jerry. May sinabi ba ako hindi ako makikipag-sparring sa'yo? Sira ulo ka. Kita mo nang may galit ata sa akin yun eh.
Sagot ni Jerry at ibinulong pa ang huling pahayag pero naririnig pa rin ito ni Eglaf. O bakit? Try lang naman eh. Gusto mo bang makipag-sparring si Jerry Rius? Namutla si Jerry habang hinihintay naman nilang sumagot si Eglaf. Hinaplos ni Eglaf ang kanyang baba at para bang nag-iisip, ngunit ang mga mata ay nakasentro kay Eris. I want Eris. Matamang nagkatinginan sina Eris at Eglaf. Bakit mo to ginagawa, Eglaf? Nakakunot ang noo ni Eris. They are on their stances, handa ng maglabanan. Di ko alam. Baka gusto kong gumante. Kala ko ba napatawad mo na ako? Napatawad na nga kita. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako galit sa'yo. Napamaang si Aris. Kung ganon, sige. Bibigyan kita ng patas na laban. Matapos sabihin niyo ni Aris ay mabilis na umatake siya ng suntok kay Eglaf. Alam naman niyang iilagan kaagad ng binata ito pero hindi naman talaga ito ang plano ni Aris dahil alam niyang iilagan lang ito na Eglaf. Sa halip, matapos mailagan ni Eglaf ang suntok niya ay mabilis na umikat si Aris at ginamit ang paa para masipa ang tiyan ni Eglaf. Malakas ang pagkakatama nito sa tiyan niya, dahilan para mapaigik ito. Pero hindi ito sobrang lakas dahil hindi naman natumba si Eglaf. Sa kabilang bahagi naman ay kinakabahan ng mga kaibigan ni Aris dahil baka mapuruhan silang dalawa. Hindi tumigil si Aris at muling umatake ng suntok. Nailagan ito ni Eglaf at gamit ang mga paa ni Eglaf ay sinipa ni Eglaf ang likod ng tuhod ni Aris. Hindi sobrang lakas pero tama lamang upang paluhod ito. Nagtiimbagang si Aris at masamang tiningnan si Eglaf na akala niya'y naiinis. Pero nakaukit ang ngisi sa labi ng binata na para bang nasisiyahan si Eglaf sa nangyayari. Tumayo kaagad si Aris at umikot siya para matamaan si Eglaf gamit ang likod ng kanyang kamao. Aris wants to hit Eglaf with a turning back fist. Ngunit alam na yun ni Eglaf kaya bago pa man tumama ang likod ng kamao sa mukha ni Eglaf ay nahawakan na ni Eglaf ang pulso ni Aris at hinila ito patagilid at hinawakan ng bewang ni Aris. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Aris sa ginawa nito. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ni Aris nang biglang lumapit ang bibig ni Eglaf sa tenga ni Aris. Mahina at paos ang bulong ng binata sa kanyang tenga. Mabilis na nakabawi si Aris at iwinaksi na sana ni Aris ang kamay na nakahawak sa kanya. Ngunit mabilis na pinihit yung patay likod ni Eglaf dahilan upang hindi siya makagalaw. Dahil kapag nagpumigla siya ay maaring idiin ito ni Eglaf. Muling lumapit ang bibig ni Eglaf sa tenga ni Aris at ramdam ng dalagang init ng hininga ni Eglaf. Ang kabilang kamay ni Eglaf na nakahawak sa kanyang balikat ay bumaba patungo sa kanyang bewang at marahan itong hinaplos. Halos mahimatay si Aris dahil sa ginawa ng binata. What are you doing? Matunog nang umisi si Eglaf. Sino ba kasi ang nagsabi na naghiwalay tayo, Aris? Ako pa rin ang nobyo mo. Matapos sabihin ni Eglaf yun ay kinagat niya ang mahina ang tenga nito. Dahil sa gulat ay buong lakas na kumawala si Aris mula kay Eglaf at malakas na sinuntok ito sa pisngi. Akala ng kaibigan ni Aris ay magagalit si Eglaf. Aray, sakit nun ah. Komento ni Kirby, ngunit sa halip ay ngumisi si Eglaf dahilan ng pagkainis ni Aris. Hiwalay na tayo, Eglaf! Seryosong sinabi ni Aris. Naburang isip ni Eglaf at nang umatake ng suntok si Aris ay hinila lang ni Eglaf ang kamao ng dalaga at dumiretso si Aris sa dibdib ni Eglaf. Akin ka pa rin, Aris. Akin ka lang. Hinihingal si Aris na umiiling. Walang nagmamay-ari sa akin, Eglaf. Hindi mo ako pagmamay-ari. Ang buong lakas ay tinulak ni Aris si Eglaf ngunit hindi na ito nagpatinag. Humaplos ang kamay ng lalaki mula sa bewang ni Aris hanggang sa kanyang baba dahilan upang mapaigtad sa gulat si Aris. Itinaas ni Eglaf ang baba nito at yumuko si Eglaf. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Namumungay ang mga mata ni Eglaf. Your lips are very venomous. They lie and hurt me. Pero kahit na sinungaling ang mga labi mo, susunod at susunod pa rin to sa mga nagmamay-ari sa kanila. Sigurado at paus na sambit ni Eglaf kay Aris. Hindi maintindihan ni Aris ang ibig sabihin ng lalaki, ngunit nang lumapat ang labi nito sa kanya ay tuluyan niya na itong naintindihan. Eglaf kissed her wholeheartedly and her lips followed it like it knows its master. Rupok mo te, isang halik lang nababaliw ka na ulit. Patuyang salubong ni Katie kay Aris na makarating lang sa cafeteria ng headquarters. Umalis lang kami, Aris. Nakakaya naman sa inyo. Kala namin mag-aaway kayo.
Tapos may paganon kayong eksena. Sabat naman ni Jerry, habang si Mina naman ay tahimik lang at namumula. Si Mina pa ata ang nahiya sa nasaksihan. Epal nyo! Natatawang sagot ni Aries at natahimik silang lahat at magtatanong na sana si Aries kung may mali ba. Ngunit naramdaman niyang may humawak sa kanyang bewang. Are we gonna eat with them? Biglang bulong ni Eglaf sa kanyang tainga. Oo. Simpleng sagot ni Aries at uminit ang pisngi nang maalalang nangyari sa training room. Sa ganoong paraan ay nagkaayos na sina Aries at Eglaf at sa isang linggo ay naghanda sila para sa plano nilang patumbahin si Orlando. At hindi nagtagal ay dumating na rin ang araw na yun. Nakatayo ngayon si Eglaf sa harapan ni Orlando sa isang abandonadong bodega kung saan ay si Orlando mismo ang pumili. Sa magkabilang gilid ni Orlando ay sina Agent Dash at Agent Turf. Eglaf, ang aking pinakamamahal na agent. Hindi mo ko talaga bibiguin. Maligayang sabi ni Orlando. Lumapit si Orlando kay Eglaf at mahigpit siyang niyakap. Nasaan ang chip? Tanong ni Orlando kaagad matapos kumala sa yakap. Nasa bag ko. Malamig na sagot ni Eglaf. O siya, sige, kunin mo na. Umakto si Eglaf na bubuksan ng bag, ngunit bago niya tuluyang kunin ng chip, ay napabaling siya muli kay Orlando na may peking ngiti. Talaga bang sisirain mo to? Oo naman, ano ka ba? Bilisan mo na. Kung ganun, dito pa lang ay sirain na natin. Swestyo ni Eglaf. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Orlando. Hindi mo na kailangang abalahin pang sarili mo para doon, Eglaf. Trabaho ko na yun. Seryosong sambit ni Orlando. Pero masyado mo panganib ang impormasyon sa loob ng chip na to. Kaya nga sisirain ko, hindi ba, Eglaf? Wala ka bang tiwala sa akin? Nawawalan ng pasensya na balik ni Orlando. Meron. Pero gusto ko lang makasigurado. Talagang para to sa kaligtasan ng lahat. Abot, mukhang pinagdududahan ka ata, Sir Orlando. Nakangisig sabat ni Agent Turf. Pinagdududahan mo ba ako, Agent Eglaf? Sasagot na sana si Eglaf nang muling sumingit si Agent Turf. Tinatamad na ako, Orlando. Bakit hindi mo nalang sabihin kay Eglaf? Total, napakinabangan naman ng lalaking yan eh. Pwede nang i-dispatch siya. Nanlaki ang mga mata ni Eglaf sa narinig, ngunit halos lumuwa ang mata ni Eglaf nang tutukan siya ng baril ni Orlando. Alam na ni Eglaf na gagamitin lang siya ni Orlando, pero iba pa rin pala ang pakiramdam na nasa harapan na niyang pruweba. Personal na pruweba. Masyado ka talaga makulit, ano? Sobrang simple lang ng trabaho mo. Pinapahirapan mo pa ako. Akin ang chip. Sambit nito sa kanya. Napawi ang pagbabalat kayo ni Orlando. Kala mo siguro masyado ka magaling, no? Paing ka lang dito, Eglaf. Tumatawang sigaw ni Agent Turf. Sinamaan ng tingin ni Agent Eglaf si Orlando. Hindi ko ito ibibigay. Sigaw ni Eglaf at isinukbit muli ang bag sa kanyang balikat. Mabilis na hinawakan ni Eglaf ang pulso ni Orlando at pinihit ito dahilan para mabitawan niya ang kanyang baril na nasa kanyang kamay. Nakabawi nga lang si Orlando kaagad at sinipang sikmura ni Eglaf. Napadaing si Eglaf pero hindi natumba. Ang kaso lang ay kinuha na ni Orlando ang pagkakataong yun para mapalayo si Eglaf. Mabilis naman na kinuha ni Eglaf ang baril na nahulog sa sahig at itinutok yun kay Orlando. Kasabay nun ay ang pagtutok ng baril ni na Agent Turf at Agent Dash sa kanya. Sige, putok mo, Eglaf. Dahil sasabay ring sasabog ang bungo mo. Banta ni Agent Turf. Ibaba mo yun, Agent Eglaf. Malamig na tura ni Agent Dash. Ayoko. Dalawa lang naman kayo. Hamon ni Eglaf. Doon napangisi si Orlando at biglang ipinitik ang kamay. Doon nagsilabasan ng mga agents ng ahensyang Rakuyo. Ibaba mo na yun, Eglaf. Kung ayaw mong mamaalam ng maaga. Humahalakak na sabi ni Orlando. Inilibot ni Eglaf ang kanyang paningin sa lahat ng mga agents na nakatutok sa kanyang baril. Pinalibutan siya nito. Ibaba mo na! Patigas na sigaw ni Orlando. Isa! Dalawa! Tatlo! Ngunit bago pa man matapos ni Orlando ang kanyang sasabihin ay biglang namatay ang lahat ng ilaw at isang segundo lamang ay mabilis itong bumalik. Sa pagbukas ng ilaw ay kasabay rin ang pagbagsak ng kanyang mga tauhan. Bakit? Paanong? Pautol-utal at hindi matapos-tapos ang sasabihin ni Orlando dahil sa gulat. Ngunit mas may ikinagugulat pa pala siya. Ngayon ay nakatutok sa kanyang baril ni Agent Dash habang si Agent Turf na lang ang natitirang pumapanig sa kanya. Agent Dash,
Ibaba mong baril mo. Utos ni Orlando kay Agent Dash habang si Agent Turf naman ay palipat-lipat ang pagtutok ng baril dahil ang pumalit sa mga agents ng Rakuyo ay ang agents ng Sekalim. Bakit? Mga taksil kayo. Pinalaki ko kayo, binisan. Sigaw ni Orlando at bago pa may mangyari ay lumabas si Eris galing sa likod ng mga agents. Hello dear father. Natulos sa kinatatayuan si Orlando, ngunit mabilis din naman niyang tinapunan ng sobrang talim na tingin si Eris, ang sarili niyang anak. Walang hiya ka. Ikaw may kagagawa ng lahat ng to. Napakawalang hiya mo. At ikaw, binigyan kita ng magandang trabaho, Dash. Tapos gagawin mo sa akin to. Turo ni Orlando kay Dash. Hello there, dear father. Malamig na tugon ni Dash. Mabilis na natigalgal si Orlando. Ano? Oo, anak mo rin ako. Naalala mo pang nirape mo babae? Ako ang anak niya. At sinadya akong pumasok sa ahensya mo para gumanti. Ako nga rin palang tumulong sa kapatid kong tumakbo papalayo sa'yo. Nagulat ang lahat sa revelasyon maliban kay Eris. Masyado kang kampante, Orlando. Hindi mo alam na lahat ng taong ginawan mo ng masama ay magsasanib-sanib para pabagsakin ka. Ani Eris, at mula sa likod ng mga agents ay lumabas si Mr. Fred Mayer. May dala itong baril at walang awang kinalabit ang gatilyo para tamaan si Orlando sa paa. Napahiyaw sa sakit si Orlando. That's for kidnapping my son. Muling ipintok ni Fred ang baril at natamaan naman sa kabilang bahagi ng paa si Orlando dahilan upang mapaluhod na ito sa sahig. And that's for all the bad things you did. Matapos nun ay paulit-ulit na sumigaw si Orlando habang hinihila siya ng mga agents palabas ng abandonadong bodega. Kasama pa ang iba pang mga kasabwat niyang agents. Eris! Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ng mga tao ang boses ni Agent Dash na may lambot habang tinatawag ang kanyang half-sister. Kuya! Hiyaw ni Eris at niyakap si Agent Dash. Pero bakit nilaglag mo si Eris, Dash? Akala ko ba kapatid mo siya? Naguguluhang tanong ni Eglaf. Kumalas sa yakap si Agent Dash at ipinukol ng masamang tingin kay Eglaf. Alam ko na may pinaplano ang ahensya ng Sekalim at natatagalan yun dahil sa nahihirapan si Eris na sabihin sa yung katotohanan. Kaya ako nang gumawa ng paraan. Paliwanag ni Agent Dash. At alam ko rin na nobyo ka ng kapatid ko at ayoko sa'yo. Diretsang sabi ni Agent Dash ngunit tumawa lang si Eglaf. Eh paano ba yan? Minahal na ako ng kapatid mo. May kumpiyansang sabi ni Eglaf. Umikot ang mata ni Agent Dash at hinaplos ang buhok ni Eris. Sa totoo lang ay masaya si Agent Dash para sa kapatid. Kailan ang kasal? Kuya naman! Pigil ni Eris. Tumikim naman si Eglaf dahil sa tanong ni Agent Dash. Actually, And then everyone gasped when Eglaf bent down on one knee. Napatakip ng bibig si Eris habang pinagmamasdan si Eglaf na binuksan ng pulang kahon na may engagement ring sa loob. alam kong medyo bago pa lang tayo pero... Yes! Yes! Eris naman, patapusin mo muna. Masyado ka ng mga tat eh. Sigaw ni Kirby mula sa malayo. Napatawa ang lahat. Sorry, tapusin mo pala muna. Natatawang bawi ni Eris kahit na maiyak-iyak na siya. Tumawa ng mahina si Eglaf. Pero sa lahat ng nangyari sa akin, sigurado na ako na gusto kong makasama ka. Bukas at sa susunod pang mga araw na mabubuhay ako. Bilang aking asawa. Hanggang sa tumanda at magkaroon ng puting buhok. Eris, mahal kita. Will you be my partner for life? Will you be my wife? Yes, Eglaf! Yes! Malakas na hiyawan ang sumabog at isinuot kaagad ni Eglaf ang singsing sa daliri ni Eris. Now you are mine. For always. Sa'yo naman talaga ako palagi, Eglaf. Mahal kita. At bilang tugon ay lumapat ang labi nito sa kanya para halikan. Para bang nangangako siya na mananatili sa tabi ng dalaga sa mga susunod pang araw, linggo, buwan at taon. Rius, Mayor! Manganganak na ako! Nabulabog ang lahat ng tao sa bahay nang isigaw ni Eris ito. Halos magkandapa-dapa si Eglaf sa pagdalo sa asawa dahil dito. Kagagaling lang ni Eglaf sa gym ng bahay nila at wala pang pang-itaas. Teka lang Eris, pupunta tayong ospital. Natatarantang sabi ni Eglaf at namumutla dahil sa kaba. Dumaing si Eris sa sobrang sakit ng kanyang malaking tiyan at nang akmang bubuhati na siya ni Eglaf ay nawala yon bigla. Oh, second thought, I think hindi pa pala. Walang salitang sambit ni Eris.
Eris? Pinandilatan ni Eris ng mata si Eglaf. And huwag mo naman sana akong tatakutin ng ganun. Sinisigawan mo ba ako? Hindi. Malumani na sagot ni Eglaf. Masyadong masungit ang asawa ni Eglaf lalo na ngayong buntis. Nasalanan ko bang akala ko yun lalabas na si baby? Bugnot ni Eris. Bumuntong hininga naman si Eglaf at mabilis na yumakap kay Eris para maglambing. Alright. I'm sorry, baby. Ganun naman ang nangyari palagi. Kapag nagsusungit na si Eris ay naglalambing at humihingi kaagad ng tawad si Eglaf. Bumukas ang pinto ng silid ni Eris kung saan sila ni Eglaf at nakita ang 10 taong gulang na anak nila, si Recus na may dalang portable laptop. Recus, hindi ba sinabi ko na sa'yo na bawas-bawasan mong paggagadget mo? Baka bata ka pa lang masira ng mata mo. Saway ni Eris. Walang ekspresyon si Recus. Pero lumapit naman ito kay Eris at mabilis na hinalikan ng ina sa pisngi. I will, ma'am. Mabilis na binalingan ni Eris ng masamang tingin si Eglaf. Tingnan mo, namana ng anak mo mga tactics mo. Maglalambing kapag pinapagalitan na. Baby, I don't know a thing. Don't know ka dyan. Ismid ni Eris. Daddy? Tawag ni Recus sa ama. Sa paraan pa lang ng pagtawag ni Recus kay Eglaf ay kaagad ng masama ang kutob ng mag-asawa sa sasabihin ng panganay. I hack a bank account and I can't erase my digital footprints. What did you say, Recus? Mom, I swear, I didn't steal. I was... Halika nga ritong bata ka! Tumayo si Eris at hinabol si Recus at kumaripas ng takbo. Dati bank account kong hinak mo, ngayon bank account naman ng iba. Eris, baby, calm down. Nasa sinapupunan mo pa ang pangalawang anak natin. Sinubukan ni Eglaf na pakalmahin ang asawa at bago pa makalabas si Eris sa silid ay mabilis na napahiyaw siya sa sakit at nang tingnan niya ang kanyang paanan ay pumutok na nga ang kanyang panubigan. Eglaf! Yes, pupunta tayo agad sa ospital. Recus, tell Mang Jose to get a car ready. Utos ni Eglaf at mabilis na binuhat si Eris. Hindi na kailangan, Daddy. May maghahatid na sa atin sa ospital. Kalmadong sambit ni Recus. Sino naman? Well, there are police cars outside, Dad. Mukhang na-trace na ako. Umakit ang dugo sa ulo ni Eris sa kakulitan ng panganay. Recus, Mayor, I swear, I will ground you once I'm giving birth to your sister. Halos mapaos na sigaw ni Eris. Have fun, Mom! Stress na nga si Eris ngunit mabilis na pinatahan siya ni Eglaf. Shh, baby. Marahang sambit ni Eglaf at hinalika ng tuktok ng ulo ni Eris na may ngiti sa labi. Napailing si Eris sa kakulitan ng mag-ama. I love you. Aray! Mabilis na lumabas ng bahay si Eglaf at meron na ngang police cars. Mabilis na kinausap ni Eglaf ang mga pulis at ipinaliwanag lahat. Matapos ay mga pulis na nga naghatid sa kanya sa ospital. Habang patungo sila sa ospital ay magkahawak naman ng kamay sina Eris at Eglaf. It's okay. We're going to get our youngest soon. Pagpapalubag loob ni Eglaf kay Eris na nagpapawis na. Tumango naman si Eris. I know. Mas lalo kitang minamahal, Eris. Mahal na mahal kita. And I love you. And our little family. Eglaf, Rius, my baby. Till our hair turns gray. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang. Coded Love. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Muli ako po si Miss